Mr. Silent Channel. Kabanata 1021 hanggang 1030. Matapos mabuo ang double vortices na ito, ang bilis ng cultivation ni Tang Wulan ay hindi tumaas ng malaki, ngunit ang paglilinis ng kanyang soul power mismo ay naging mas malakas. Ang bawat patak ng kaluluwang kapangyarihan na kanyang nakondensed ngayon ay isang napakadalisay na pag-iral. Kahit na ang cultivation base ay 65 pa, sa katunayan, ang kanyang patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi man lang maihahambing sa santo ng kaluluwa. Paglinang sa ganitong estado, hindi bababa sa bago ang title Daoluo, hindi siya magkakaroon ng masyadong bottleneck. Sa ngayon, hindi lamang niya gustong linangin, ngunit gumawa din ng isang hakbang na napakahalaga sa kanya. Matapos makumplito ang hakbang na ito, naniniwala si Tang Wulan na ang kanyang cultivation base ay tiyak na tataas ng husto. Ang isip ay ganap na kumalma, at ang puyaw ng tubig ng pagsasanib ng kapangyarihan ng kaluluwa at kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan ay umikot sa balanseng paraan. Nasa isip ni Tang Wulan ang buong proseso na naisip niya, at pagkatapos itong muling kumpirmahin. Sa wakas ay dumating na ang mahalagang sandali. Huminga ng malalim, unti-unting bumagal ang complementary vortex ng yin at yang. Ang koneksyon sa pagitan ng core ng dragon at ng core ng kaluluwa ay pansamantalang naputol ni Tang Wulan. Kasabay nito, kinokontrol niya ang dugo sa core ng dragon na tumataas paitaas, dahan-daang pumapasok sa ginintoang mundo sa kanyang puso. Oo, ang kailangan niyang gawin ngayon ay lusutan ang ika-10 selyo ng Golden Dragon King. Minsang sinabi sa kanya ni Old Tang na kung pinahihintulutan ng mga kondisyon, ang kasunod na selyo ay dapat masira ng mas mabilis upang maging mas mabuti para sa kanya. Dahil sa ganitong paraan, maaari kang magkaroon ng sapat na oras upang gamitin ang kapangyarihan ng dugo ng Golden Dragon King para palakasin ang iyong sarili, at sa hinaharap na paglilinang, maaari kang magkaroon ng mas maraming pagkakataon upang masira ang selyo sa likod. Ang bawat isa sa huling 9 na selyo ay isang kumpletong pagbabago, ngunit ang bawat oras ay pagsubok din ng buhay at kamatayan. Narinig lamang ni Tang Wulan ang sinabi ni Old Tang noon, ngunit hindi niya talaga ito naranasan, ngunit ngayon, gagawin niya ang kanyang unang pagtatangka. Ang pagsira sa ika-9 na layer ng selyo ng Golden Dragon King ay noong siya ay nasa Dragon Valley. Sa pagdami ng maraming Dragon Spirit ng Dragon Valley, lahat ay nakumpleto bilang isang bagay ng kurso. Nagbibigay din ito sa kanya ng mas maraming oras upang maipan. Pagkatapos ng napakatagal na pag-iipon, siya ay nakabuo ng isang Dragon Core at isang Soul Core na sunod-sunod, at ang kanyang paglilinang ay naitaas din sa antas ng Soul Emperor. Sa pananaw ni Tang Wulan, mayroon na siyang kakayahang masira ang ika-10 selyo, at ang akumulasyon sa panahong ito ay sapat na. Hindi siya kinakabahan, confident siya na makumplito ang breakthrough. Ang mas mahalaga ay ang karanasan sa pambihirang tagumpay. Ang ika-10 tatak na ito ay may malaking kahalagahan. Mula rito, kailangan niyang maranasan kung gaano kahirap para sa susunod na 9 na seal. Naalala ni Tang Wulan ang sinabi ni Old Tang ng napakalinaw. Kung talagang maa-absorb niya ang lahat ng enerhiya sa 18 layer ng Golden Dragon King, kung gayon siya ang magiging bagong Golden Dragon King at maaaring maabot ang antas ng Diyos. Para kay Tang Wulan, ito ay isang shortcut na wala sa iba. Gusto na niyang malaman kung gaano kahirap ang shortcut na ito. Ang kapangyarihan ng bloodline ay sumusulong, na nakakaapekto sa ika-10 selyo. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na nanginginig ang kanyang buong katawan. Lumitaw ang mahinang liwanag sa paligid ng katawan, at lumitaw ang pino at siksik na kaliskis ng gintong dragon sa ibabaw ng katawan. Ang kapangyarihan ng malakas na dugo ay lumabas, na naging sanhi ng isang nagbabantang dagandong ng dragon na lumitaw sa kanyang katawan. Ang isip ni Tang Wulan ay napakatatag, at ang malalim na akumulasyon ay nagpakita ng isang mahusay na epekto sa oras na ito. Ang unang epekto ay isang pagsubok lamang. Ang ika-10 layer ng Golden Dragon King Seal ay napakatatag. Hindi tulad ng dati, sa pagkakabuo ng dalawahang core, malabo na niyang nakikita ang sitwasyon sa selyo sa pamamagitan ng panloob na paningin. Ang selyo ay parang pader na may magagandang pattern, ngunit hindi ko alam kung bakit. Nang makita ko ang mga pattern na iyon, nagulat si Tang Wulan nang makitang pamilyar ang mga pattern, kaya medyo naramdaman niya ang kanyang Blue Silver Emperor. Magkatulad. Mayroong kahit isang pakiramdam ng koneksyon ng dugo, na nagpaparamdam sa kanya ng napakabait sa kapangyarihan ng selyong ito. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng ideya si Tang Wulan na hindi pa niya naiisip noon. Saan nanggaling ang selyo sa kanyang katawan? Hindi pa sinabi ni Old Tang sa kanya ang tungkol dito. Saan nagmula ang kakanyahan ng Golden Dragon King? Ang ideyang ito ay sumagi lamang sa kanyang isipan, dahil kailangan na niyang italaga ang lahat ng kanyang lakas sa selyo, kaya hindi niya ito maisip. Ang kapangyarihan ng bloodline ay nagbago sa isang gintong dragon sa katawan, at muling tumama sa selyo. Ang pattern sa selyo ay kumikinang na may nakasisilaw na kinang, na humaharang sa epekto ng enerhiya, ngunit malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na sa loob ng selyo, ang parehong dugo na may parehong pinagmulan tulad ng kanyang sarili ay nakakabaliw na nakakaapekto. Kurutin ang loob at labas, sinusubukang sirain ang selyong ito. Isang malakas na sensasyon ang lumitaw sa katawan ni Tang Wulan.
Naramdaman na lang niya na ang kanyang katawan ay tila patuloy na pinipiga, at hindi na niya kailangan ng labis na kontrol. Paulit-ulit na tumatama sa selyo ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan. Ang pattern sa selyo ay unti-unting naging magulo, at ang mga bitik ay nagsimulang lumitaw ng tahimik. Sa wakas, sa unang pinalaki na bitik, isang gintong pulang ilaw ang lumabas, at agad na sumugod sa kapangyarihan ng bloodline ni Tang Wulan. Naramdaman na lang ni Tang Wulan na nanginginig ang buong katawan niya, isang hindi maipaliwanag na mabangis na aura ang kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap, ang pakiramdam na iyon, na parang papatayin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang nakakatakot na hininga ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng katawan ni Tang Wulan. Agad na kumulo ang bloodline power ng Golden Dragon King sa kanyang katawan, at hindi na niya ito kailangang kontrolin. Ang mga kapangyarihan ng bloodline na ito ay nagsimulang mabaliw na patuloy na nakakaapekto sa selyo. Ang gininto ang pulang liwanag na bumubulusok mula sa selyo ay naging mas malakas, at ang mabangis na aura ay lalong naging maliwanag. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na maaapektuhan ang kanyang buong isip. Sa kritikal na sandali, itinuon niya ang kanyang atensyon. Ang soul core na tahimik bago ang kanyang kontrol ay naglabas ng malaking soul power na nagmamadali patungo sa kapangyarihan ng bloodline. Ang kapangyarihan ng Zhongxing at mapayapang Zuanchen art ay nagsimulang mabilis na sumanib sa kapangyarihan ng bloodline na tumutugma sa bloodline. Magkasama, dahan-dahan silang nagsasama sa kanilang sarili. Sa pagdagdag ni Zuan Tiangong, medyo hamina ang kabaliwan ng bloodline power. Kasabay nito, naramdaman ni Tang Wulan ang kaunting lamig mula sa badge ng banal na craftsman na bumuhos sa mundo ng kanyang kaluluwa, na nagpatatag sa kanyang isip. Ang mabangis na hangin ay umaalingaw-ngaw, ang selyo ay nabasag, at ang malakas na gintong pulang ilaw ay agad na bumaha sa bawat sulok ng katawan ni Tang Wulan. Ang buong katawan ni Tang Wulan ay nanginginig ng gusto, at ang buong dormitory room ay ganap na naging kulay gintong pula. Isang napakabangis na hininga ang nagngangalit sa kanyang katawan. Sa paligid ng kanyang katawan, isang illusory golden dragon figure ang lumitaw. Bagamat ilusyon ang katawan nito, napakalinaw ng mga mata nito. Sila ay mga mata na pulang dugo na puno ng mabangis na liwanag. Sa mga mata, kumikislap ang liwanag, at patuloy na tumataas ang mabangis na aura, na nagpapasigla sa katawan ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Tang Wulan ang Long Yu na kanyang hinarap. Kapag pinakilos ni Long Yu ang kapangyarihan ng Mountain Dragon King, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon. Hindi ka pa rin mawawalan ng kontrol. Sa sandaling hindi mo makontrol ang iyong sariling kapangyarihan, hindi ba ito magiging isang makinang pangpatay? Sa pag-iisip nito, kinagat ni Tang Wulan ang dulo ng kanyang dila, at mabilis na pinatatag ang kanyang isip sa pangangilig mula sa dulo ng kanyang dila. Gaano man kalakas ang mabangis na aura, pilitin mong labanan, huwag hayaan itong salakayin ang dagat ng kaluluwa. Kasabay nito, ay relax ang katawan, na nagpapahintulot sa dalawang core na muling mabuo ang komplementaryong vortex ng yin at yang, na hinihigop ang kapangyarihan ng nakakatakot na chi at dugo mula sa ikasampung selyo. Hindi nagpalaki si Old Tang, ang enerhiya at dugo na ginamit sa ikasampung selyo na ito ay napakalakas kaya hindi ito mahuhusgahan ni Tang Wulan. Matagal na siyang naghahanda, maraming beses na sunod-sunod na sumisira, ngunit nang damaloy ang kapangyarihan ng selyo, naramdaman pa rin niya ang isang uri ng katawan na nawasak. Sa kabutihang palad, ang core ng dragon at ang core ng kaluluwa ay kumikinang sa parehong oras, umaasa sa pag-ikot ng komplementaryong vortex ng yin at yang, halos hindi nila hinihimok ang asensya ng dugo na nagmamadaling lumabas. Bagamat hindi sila direktang sumisipsip ng enerhiya, maaari nilang bawasan ang mga nakatutuwang pares ng enerhiya na ito. Ang gulat ng kanyang katawan. Ang katawan ay nagsimulang mamaga, at ang mga daluyan ng dugo sa ibabaw ng katawan ay naging makapal at nakaumbok, na sumasakop sa buong katawan na parang dragon. Ang balat ni Tang Wulan ay naging gininto ang pula, at ang mga kaliski sa kanyang katawan ay mas matingkad na pula, na nagbabago mula sa orihinal na gininto ang kulay sa dugo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng gusto, at ang enerhiya ng mga Golden Dragon Kings na ito ay nanginginig din. Sa tuwing may panginginig, si Tang Wulan ay naglalabas ng malakas na puwersa ng dugo. Napuno ng nakakakilabot na kapaligiran ito ang kanyang dormitoryo. Patuloy na pinagbuti ni Tang Wulan ang kanyang paglilinang, at ang kanyang mentalidad at lakas ng pag-iisip ay gumawa din ng malaking pag-unlad. Ngunit sa sandaling ito, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang hindi makapag-isip. Sa Pulse Ares mula sa Dragon Valley sa Palso, ang mga makukulay na hiyas ay kumikislap, tahimik na sumisipsip ng ilang nakatutuwang hininga ng dugo, na ginagawa itong unti-unting naging gintong pula. Sa pagkakabit ng kwinta sa leeg ni Tang Wulan, ang pilak na kaliskis ay naging mainit, na naglalabas ng mainit na pilak na halo. Sa paglipas ng panahon, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na lumawak na ang kanyang katawan sa laki ng buong mundo, at maaari itong sumabog anumang oras. Ang gintong sibat ng dragon ay nanginginig at bahagyang umuungol, na nagpaparamdam sa kanya na ang kanyang katawan ay malapit ng makalusot sa mga tanikala. Unti-unting lumabo ang isip. Sa kamalayan, hindi mabilang na makapangyarihan at walang katulad na mga higanteng hayop ang lumitaw sa kalangitan.
Pumalakpak sila ng patayo at paalang sa kalangitan, humahangos patungo sa isang napakalaking palasyo na hindi makikita kung gaano kamahal, ngunit sumasakop sa buong mundo. Ang nakatutuwang mga dagandong ng dragon ay nagtagal sa hangin, ang mga higanteng hayop ay sunod-sunod na sumugod sa palasyo, at hindi mabilang na mga bangkay ang nahulog mula sa himpapawid. Ang matinding sakit at hindi pagpayag ay lumitaw sa puso ni Tang Wulan. Tila ibinuka niya ang kanyang bibig sa isang nakakabinging dagandong ng dragon, na nagpalabas ng makukulay na liwanag sa lahat ng higanteng hayop, at ang epekto ay mas mabangis. Sa sandaling ito, isang dugong pulang liwanag ang bumagsak mula sa direksyon ng palasyo, at ang hukbo ng mga higanteng hayop ay nilaslas palayo dito, at ang hindi mabilang na mga higanteng hayop ay direktang naging alikabok. Nagkaroon ng kislap ng dugo, at muling nagdilim ang kamalayan. Pagkatapos ay narinig ni Tang Wulan ang sunod-sunod na ingay na parang mga popping beans na nagmumula sa kanyang buong buto. Parang may putok na pumasok sa katawan niya. Sa isang dagandong, ang buong katawan ni Tang Wulan ay nanginginig ng husto. Nagsimula ring maging mas matindi ang pagbabago-bago ng chi at dugo sa katawan. Ang core ng dragon ay ganap na nagbago ang hitsura nito sa oras na ito. Ito ay orihinal na isang kristal lamang, ngunit ngayon ito ay naging isang spherical na katawan, at ito ay hindi na transparent, ngunit patuloy na inuulit ang proseso ng pag-urong at pagpapalawak. Sa tuwing kumukuha ito at lumalawak, napakaraming dugo ang nilalamon at ibinuga. Matapos masipsip ang ginintoang pulang ilaw ng ikasampung selyo, ito ay pinipiga at pinatalsik. Pagkatapos ay nag-drill sa kanyang mga limbs at 100 kalansay. Ito ay, ano ang hitsura ng Dragon Core bilang isang puso? Ito ay mas maliit kaysa sa sariling puso ni Tang Wulan, ngunit ang pag-usad nito, ang pagmamaneho ng chi at dugo ay mas malakas kaysa sa sarili niyang puso. Ang pangalawang puso. Si Tang Wulan ay puno ng pagkabigla sa oras na ito. Sa pagbabalik tanaw sa Soul Core, nagbago din ang Soul Core. Sa orihinal ay mukhang asul na pilak na damo sa loob, ngunit sa oras na ito, ang kaluluwa ay nanatiling hindi nagbabago sa loob, ngunit isang gintong dragon ang nakapulupot sa labas. Ito ay hindi tulad ng isang rebulto, ngunit isang buhay na dragon sa paligid ng kaluluwa core. Sa panahon ng pag-ikot, ang kaluluwa mismo ay lumaki ng kaunti, at ang asul na pilak na damo sa loob ay naging makikinang na ginto. Ang dalawang core ay nag-iitso pa rin sa isa't isa. Hindi tulad ng dati, nawala ang complementary vortex ng yin at yang, ngunit may parang tulay na enerhiya sa pagitan nila, na nakikipag-usap sa isa't isa. Ang bawat buto ng Tang Wulan, mula sa bone marrow hanggang bone, ay nagbago. Sa ibabaw ng mga buto, lumitaw ang isang layer ng mga pinong linya, ang mga linya ay gintong pula, tulad ng hindi mabilang na maliliit na dragon na nakapulupot dito. Ang pattern ng dragon ay nagbabadya, hindi masyadong halata. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na tila hindi na siya purong tao. Ang lugar kung saan nagsanib ang mga buto ng espiritu ng Mountain Dragon King ay sakop din ng pattern ng dragon na ito sa oras na ito, at ang aura ay dumanas din ng mga pagbabago sa lupa. Hindi lamang iyon, ngunit ang enerhiya ay bumubuhos pa rin sa kanyang likod na galit na galit. Ang mga buto sa likod ni Tang Wulan ay halatang nagsisimula ng lumakas, at ang dalawa sa mga tadyang ay lalong kitang-kita. Nagsimula silang dahan-daang itulak palabas at itulak palayo sa panahon ng pagbabago. Muscles, at pagkatapos ay drilled out sa katawan. Ang ganitong uri ng sakit ay maaaring isipin. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay malapit ng mapunit, ngunit wala siyang kapangyarihan para pigilan ito ngayon. Ano yun? Ang marahas na sakit ay dumadaloy sa katawan na may malakas at walang cap-ares na dugo. Hindi niya makontrol ang katawan niya, ang dagat ng kaluluwa lang ang kaya niyang bantayan at huwag hayaang tumagos ng kaunti ang mabangis na aura na iyon sa mundo ng kaluluwa niya. Gayunpaman, ang tononetilang gising ay magpapalabas lamang ng masakit na pakiramdam, ngunit hindi niya ito mapigilan. Kapag may problema, malamang na hindi niya makontrol ang kanyang sarili tulad ni Long Yu. Puff! Tuluyang naunat ang likod, bumukas ang balat, at tila naghiwalay ang dalawang makapal na tadyang. Pagkatapos, naramdaman ni Tang Wulan na gamaan ang buong katawan niya, at lumitaw ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Iyon ang extension ng katawan, ito ay isang uri ng unwinding at refreshing. Isang pares ng ginintoang at pulang pakpak ng dragon ang kumalat sa likuran niya, dahan-daang lumalawak. Ang kapangyarihan ng bloodline ay tila nakahanap ng isang labasan, mabilis na kumalat sa dalawang basang pakpak ng dragon. Hindi nagtagal, nagsimulang tumubo ang mga kaliskis ng dragon sa ibabaw ng mga pakpak ng dragon at nagsimulang kumapal. Ang pakpak ng dragon ay patuloy ding lumawak, at sa wakas ay nagkaroon ng hugis. Ang hininga ng dugo na orihinal na puno ng silid ay sumugod patungo sa pakpak ng dragon sa sandaling mabuo ang pakpak ng dragon, at hinigop nito. Ang mga iniisip ni Tang Wulan ay nalipat sa pakpak ng dragon, at naramdaman niya ang mga pagbabago sa mayamang mga daluyan ng dugo ng pakpak ng dragon at ang kapangyarihan ng dugo. Pakpak! Nagpalaki talaga ako ng pakpak. Tao ba talaga ang ganyang sarili? Medyo nayanig ang isip ni Tang Wulan, at sa paglitaw ng mga pakpak ng dragon, ang masakit na kapangyarihan ng dugo na marahas na nagbabago sa kanyang katawan bago tuluyang nagsimulang huminahon. Sa kalmadong pag-iisip, habang ang sakit ay unti-unting hamina,
si Tang Wulan ay unti-unting pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ang dormitoryo ng Blood God Camp ay may malakas na tungkulin ng paghiwalay ng panloob na enerhiya, na itinakda upang isaalang-alang na ang mga pagbabago sa enerhiya ng siyam na mga Diyos ng dugo sa panahon ng paglilinang ay makakaapekto sa labas ng mundo. Lumipat na ngayon si Tang Wulan sa orihinal na tirahan ng Zujio, kaya nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa silid, ngunit ang labas ng mundo ay hindi makaramdam kahit kaunti. Hindi ko alam kung gaano katagal bago nagising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman na lamang niya na tila lumiwanag ang buong dormitoryo. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang katawan, biglang kumalat ang pakiramdam ng pagpipigil sa kanyang katawan. Tila mayroong isang layer ng pag-iral na naghihigpit sa kanyang katawan. Bahagyang nagpapuwersa si Tang Wulan, at biglang may naramdamang nabasag. Nang hindi niya malay ay ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan, laking gulat niya nang makitang nabasag ang kanyang dibdib. Hindi naman basag ang kanyang dibdib, ngunit ang balat sa ibabaw ay basag, at pagkatapos ay mabilis na kumalat ang mga bitik, at mayroon din siyang pakiramdam na kumawala. Isang patong ng balat ang nahiwalay sa kanyang katawan, at unti-unti itong pinunit ni Tang Wulan, na nagpapakita ng bagong balat. Ang balat ay puti at pula, mukhang malusog, at may malabong gintong halo na dumadaloy sa ilalim ng balat. Ang mabangis na aura na naramdaman ko nang masira ang selyo ay tuluyan ang nawala. Kung hindi dahil sa napakalaking pares ng dragon wing sa likod nito, parang walang nangyari. Reborn talaga ito. Ang mga pagbabago ay mas malaki kaysa sa bawat oras na ang selyo ay nasira. Gayunpaman, sa isang pares ng mga pakpak, hindi ba siya malapit ng maging isang halimaw? Kung pwede lang sila iligpit. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa kanyang isipan, at ang mga pakpak sa kanyang likod ay natural na nagsalubong. Kasama si Tang Wulan, naramdaman lamang niya ang mainit na sensasyon na nagmumula sa likuran. Pagkatapos ng pagtiklop, ang mga pakpak ay talagang naghalo sa kanyang katawan, ang dalawang tadyang lamang ang higit sa tadyang. Mas makapal lang yung ibang ribs. Kusang lumabas ang isang pakiramdam ng euphoria. Nasa sabik na ikanaway ni Tang Wulan ang kanyang mga braso. Ngunit hindi mahalaga na ikanaway niya ang kanyang braso, isang layer ng gintong pulang ilaw at anino ang agad na lumitaw sa hangin, at isang malalim na dagandong ng dragon ang lumitaw din. Sa kanyang dibdib, ang pusong nabuo ng core ng dragon ay marahas na nag-vibrate, at ang makapal na pagbabago-bago ng dugo ay agad na kumalat sa kanyang katawan. Ang ibabaw ng kanyang bagong panganak na balat ay agad na natatakpan ng isang layer ng kaliskis ng dragon. Ang pagkakaiba sa mga naunang kaliskis ng dragon ay sa pagkakataong ito ang kaliskis ng dragon ay talagang double-layered. Nakapatong sa isa't isa, mukhang mas makapal at mas matigas ang pakiramdam. Maingat na bumagsak si Tang Wulan sa lupa at tahimik na naramdaman ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng kakaiba. Matapos makuha ang ikasampung selyo ng Golden Dragon King, talagang naging iba na siya sa dati. Hindi lamang siya nagkaroon ng dagdag na pares ng mga pakpak, ang kanyang dalawahang core ay naging iba rin, at ang komplementaryong vortex ng yin at yang ay naging tulay sa pagitan ng langit at lupa. Iba ang pakiramdam ng kapangyarihan, at maging ang martial soul ay nagbago. Si Tang Wulan ay may ilang walang magawang pagtuklas, ang ganitong uri ng sarili, hindi lamang lumakas sa lakas, ngunit hamina sa halip. Gaano man ito kalakas, walang paraan para magamit ito kung hindi ito makontrol. Ngunit ito ay walang alinlangan na isang magandang simula. Kung gaano kalaki ang naidulot sa akin ng ikasampung layer ng selyo ay kailangan pa ring masuri ng aktwal na labanan. Did-idi. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang singsing ng Diyos ng dugo sa kanyang palso. Matapos tingnan ni Tang Wulan ang numero, biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kung nauuhaw ka, may magbibigay sa'yo ng unan. Headma, hello. Naku, nagsasanay ako sa retreat nitong mga araw na ito, at katatapos lang. Okay. Nasa Star Battle. Net ako, see you in the war zone. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Ang tumatawag ay si Ma Shan, na nag-imbita kay Tang Wulan na magsanay ng labanan sa Star Battle. Igalaw mo lang ang iyong katawan at damhin ang mga pagbabago sa iyong katawan. Hindi masamang mapasama sa battle. Net. Hindi bababa sa maaari mong kontrolin ang iyong katawan nang walang pag-aalinlangan at makita kung gaano kalaki ang mga pagbabago. Ipasok ang Star Daw Capsule at kumonekta sa battle. Net. Sa isang kislap ng liwanag, napunta siya sa mundo ng Star Battle. Net. Hindi nagtagal, natagpuan niya si Ma Shan, na ang palayaw ay ang kanyang sariling pangalan. Sa kanyang karakter, hindi niya nagustuhan ang anumang magarbong. Kuya, eto na. Fair na, pag-usapan muna natin. This time I will try my best. Let me see how strong your new bloodline is. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, okay. Gusto ko lang subukan. Kinuha ni Ma Shan ang inisyatibo na bayaran ang bayad sa paggamit ng platform na 2,000 federal na pera. Sa susunod na sandali, lumitaw ang dalawa sa yugto ng kompetisyon. Tahimik na naramdaman ni Tang Wulan ang mga pagbabago sa kanyang katawan, ang kanyang mga kamay ay natural na bumababa sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay bahagyang singkit, at may bahagyang kislap ng liwanag sa kanyang mga mata.
Tumingin si Mashan kay Tang Wulan sa kabilang banda, at nakinig sa countdown ng electronic sound, biglang naramdaman na tila nagbago siya ng kaunti sa harap niya. Medyo tumangkad ang batang ito, at medyo lumakas din. Bakit parang kumikinang ang mga mata niya? Isa pa, parang iba ang ugali ng buong tao. Nakangiti siya, pero bakit parang delikado ang pakiramdam niya? Tila may kung anong mabangis na nakatago sa kanyang katawan. Saglit na natapos ang countdown sa electronic tone. Si Mashan ay may mayaman na karanasan sa aktwal na labanan. Bagamat nagulat siya, hindi ito makakaapekto sa kanyang paghatol. Inilabas niya ang kanyang martial spirit sa unang lugar, si Hercules Ape ay bumitaw, ang kanyang katawan ay namaga, at 8 bilog ng mga spirit ring ang bumangon. Huminga din ng malalim si Tang Wulan, kumislap ang liwanag, at 5 gintong singsing na espiritu ang bumangon sa kanyang katawan. Tama, ito ay 5 laps, sinira ang ika-10 seal, at ang kanyang bloodline spirit ring skill ay may isa pa. Bahagyang yumuko ang kanyang katawan, at isang pares ng mga pakpak ng dragon ang biglang namumulaklak sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip. Nang muling bumitaw ang mga pakpak ng dragon, naramdaman lamang ni Tang Wulan ang daloy ng init na kumalat sa kanyang katawan sa isang iglap, na parabang ang kanyang sariling lakas ay nadagdagan ng gusto sa isang iglap. Ang pakiramdam na ito ay dumating ng direkta na hindi siya ganap na nag-react dito. Ang buong katawan ng tao ay nasuspine sa lupa. Hindi battle armor. Pakpak. Ito ba ang talent ni Wan? Bakit ginto ang spirit ring niya? Sabay-sabay na lumitaw ang ilang katanungan sa puso ni Mashan, ngunit pinakawalan niya ang una at pangatlong kakayahan ng espiritu sa unang pagkakataon. Nang muling lumundag ang kanyang figure, humakbang siya patungo sa direksyon ni Tang Wulan. Ang Hercules Ape ay purong kapangyarihan, at sa tuwing sasampalin mo ang lupa, ito ay magpapanginig sa lupa. Sa ilang hakbang lang, lumapit si Mashan kay Tang Wulan, itinaas ang kanyang mga kamao, at dumiretso kay Tang Wulan para hampasin siya. Hindi inilabas ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa pagkakataong ito. Kailangan muna niyang subukan ang kanyang pisikal na estado, at kung anong uri ng mga pagbabago ang naganap matapos pagsamahin ang enerhiya ng Golden Dragon King ng ika-10 selyo. Itinaas ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, direktang hinarang niya ang malamartilyong kamao ni Mashan. Para sa kapakanan ng kaligtasan, pinakawalan niya ang katawan ng gintong dragon, at ang mga gintong kaliskis ay agad na nakakabit sa kanya, na nakatikip sa kanyang katawan ng buo. Sa gitna ng marahas na dagandong, ang katawan ni Tang Wulan na orihinal na nakasuspine sa hangin ay binasag. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi ginamit ni Mashan ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban sa kanya sa Forging Studio noong araw na iyon. Sa oras na ito, walang pag-aalinlangan sa Star Battle. Net, ang lakas na ipinakita ng 8-ring Pure Power Soul Sage ay lubhang nakakatakot. Ngunit si Tang Wulan ay bumagsak lamang sa lupa, ang kanyang mga braso ay patuloy na humaharang sa pambobomba ni Mashan. Ang sarap sa pakiramdam. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang core ng dragon sa kanyang dibdib ay patuloy na lumiliit, at ang kapangyarihan ng chi at dugo ay kumalat sa kanyang katawan, at ang napakalaking lakas ni Mashan ay hindi naglagay sa kanya ng labis na presyon. Ang kanang paa ay tumapak sa lupa, at ang gintong dragon ay yumanig sa lupa. Nang hindi ginagamit ang pamamaraan ng pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, ito ay isang purong gintong dragon na nanginginig sa lupa. Nagkaroon ng dagandong. Ang malalim na dagandong ng dragon ay naging sanhi ng paglitaw ng mga pattern ng gintong dragon sa lahat ng nakapalibot na lugar na 50 metro ang lapad. Kaagad pagkatapos, sa ilalim ni Mashan, isang gintong dragon ang sumugod patayo, at direktang pinalipad ang kanyang malaking katawan. Naramdaman lang ni Mashan ang paninigas ng kanyang buong katawan, ang isang hindi nakikitang presyon ay agad na lumitaw sa kanyang puso, at ang susunod na kakayahan ng espiritu na malapit na niyang pakawalan ay nag-ambala ng hindi inaasahan. Ang gintong dragon na sumugod sa kanya ay agad na naging 8 sa hangin, biglang umatras, at lahat ay tumama sa kanyang katawan. Kasabay nito ay nagulat si Mashan, ang ika-5 spirit ring ay pinakawalan, at ang higanteng ape phantom ay lumitaw sa kanyang likuran, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakasilaw na kinang. Ngunit gayunpaman, ang bawat gintong dragon ay sumabog sa kanya, na nagdala ng isang malaking piraso ng ginintoang electric light, at ang kanyang buong katawan ay nanginig bilang resulta ng pambobomba. Hinawakan ni Tang Wulan ang langit gamit ang 2 kamay, at ang gintong dragon ay umakyat sa langit. Isang malaking gintong dragon na 30 metro ang layo ang lumabas sa kanyang mga palad, hinabol ang katawan ni Mashan sa mabangis na dagandong ng dragon, at direktang pinaputukan siya. Si Mashan ay binomba ng 50 metro bago lumapag, isang roll, ang kanyang mga kamay ay pinalo ang kanyang dibdib, ang pangalawang singsing ng espiritu ay kumikinang, at ang mga layer ng makapal na enerhiya ay sumabog sa kanyang katawan, na itinuturing na nag-aalis ng mga gintong kidlat. Pero medyo nahihiya ang itsura niya. Ang 8 singsing na kaluluwang si Dao Luo, nang hindi gumagamit ng kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, ay naitaboy ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa ginintoang dragon na yumanig sa lupa at sa gintong dragon para umakyat sa langit. Ito ay ganap na pagtaas sa kapangyarihan ng chi at dugo. Nakagawa na si Tang Wulan ng tumpak na paghatol sa oras na ito. Nang walang paggamit ng battle armor, umaasa sa ika-10 layer ng selyo upang madagdagan ang kanyang katawan, nang hindi gumagamit ng martial spirits,
ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kayang labanan ang mga 8 singsing na espiritu. Maihahambing si Luo. Siyempre, ito rin ay dahil ang Hercules Ape Martial Spirit mismo ay isang purong uri ng kapangyarihan, na halos kapareho sa sariling martial spirit ni Tang Wulan. Kung hindi, ang epekto ay hindi magiging napakahusay, pagkatapos ng lahat, ang mga aspeto na kung saan ang iba't ibang mga espiritu master ay mahusay sa ay naiiba. Gayunpaman, ipinagmamalaki ni Tang Wulan. Sa sarili niyang malakas na lakas, nagawa niyang itaboy ang ulo ng pangkat ng dugong bakal. Ang pagtaas ng lakas ng labanan ng katawan na ito ay direktang nagbigay sa kanyang lakas ng isang husay na paglukso. Kung idaragdag mo ang battle armor at martial spirit, hanggat maaari niyang ganap na isama ang kanyang sariling cultivation base, talagang may kapangyarihan siyang lumaban gamit ang dugo. Taon ng paglilinang, Maipon at Maipon. Ang mabagal na paglilinang sa mga unang araw at ang patuloy na akumulasyon sa wakas ay nagbigay daan sa kanya na gumawa ng sunod-sunod na mga tagumpay sa kamakailang panahon. Nagkaroon ng qualitative leap. Sa wakas, makakalapit na ako sa malakas. Okay, halika ulit. Sa malakas na sigaw, muling sumugod si Ma Shan. Sa pagkakataong ito, ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay nagniningning, at malalaking piraso ng buhok ang lumitaw sa kanyang buong katawan. Hindi na tumaas ang kanyang tangkad, ngunit lumitaw sa kanyang likuran ang dakilang unggoy. Ang virtual na anino ay kapareho ng timbang ni Ben, talagang ginagawa siyang isang mahusay na unggoy. Tunay na katawan, Hercules Ape. Si Ma Shan, na naglabas ng kanyang martial spirit body, ay may ganap na kakaibang aura, dahil ang kanyang kapangyarihan ay nabasag na sa isang kritikal na punto, na naging dahilan upang ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay magmukhang sira at baluktot. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagsimulang maging mataimtim, ang kanyang mga kamay ay nakaunat na may gininto ang mga kuko ng dragon, ang kanyang kaliwang paa ay tinapik ang mga daliri ng paa, at siya ay lumipad muli sa hangin na may patayong paglukso. Isang pares ng mga pakpak ng dragon ang nakalatag sa likuran niya, at pagkatapos ay pumalpak siya ng malakas. Gusto niyang subukan kung ano ang epekto ng kanyang pakpak ng dragon. Sa ilalim ng shot na ito, agad na naramdaman ni Tang Wulan na ang malaking halaga ng Heaven and Earth Elemental Power ay nagmula sa pakpak ng dragon at kumalat sa buong katawan niya, at pagkatapos ay lumipad ang kanyang katawan palabas. Nang gusto niyang kontrolin ang hugis ng kanyang katawan, nalaman niya na ang bilis ng paglaki ng pakpak ng dragon ay masyadong direkta, at kapag ito ay pumuputok, ang enerhiya ng core ng dragon ay direktang iniksyon sa mga pakpak ng walang reserbasyon. Kaya naman, hindi niya magagawa kung gusto niyang lumipat ng direksyon. Ang Hercules Ape na binago ni Ma Shan ay pinanood si Tang Wulan na sumugod, tumingkayad, bumitaw sa harapan, at pagkatapos ay hamampas muli pataas. Si Tang Wulan ay nagkaroon lamang ng oras upang pindutin ang dalawang kamay. Ang katawan ay nilipad palabas ng tuktok ni Ma Shan. Direktang lumipad mula sa taas na 100 metro, pindutin ang tuktok na kalasag ng magkasalungat na platform, pagkatapos ay tumalbog pababa, at bumagsak. Natigilan din si Ma Shan. Sa kanyang opinyon, si Tang Wulan ay dapat na makaiwas sa kanyang sariling mga pag-atake kapag siya ay hindi masyadong malaki. Kahit head-to-head, hindi dapat ganoon. Ano ang sitwasyon? Si Tang Wulan ay bumagsak sa lupa, nakatitig sa gintong bituin sa kanyang harapan, at siya ay natahimik saglit. Ito ang masamang resulta ng hindi pagiging pamilyar sa katawan. Gayunpaman, nalaman din niya na ang kanyang kakayahang lumaban ay mas malakas. Matapos matamaan ng husto, kaya lang medyo nabigla ang katawan, at walang masyadong discomfort. Pagkatalikod niya ay agad siyang tumalon. Halika ulit. Boom, boom, boom. Sa pamamagitan ng head-on, sinubukan ni Tang Wulan na gamitin at kontrolin ang kanyang mga pakpak ng dragon, sinusubukang kontrolin ang kanyang nagbagong katawan. Ngunit hindi ito kasing ganda ng dati niyang kontrol sa sarili. Paulit-ulit akong binomba ni Ma Shan, at paulit-ulit na bumangon sa lupa. Ilang saglit lang ay natatakpan na siya ng mga pasa. Ngunit isang makapangyarihang eksena din ang lumabas sa parehong oras. Sa tuwing sasabog siya ni Ma Shan, o itinapon siya sa lupa ng may kasanayan, akala niya ay malapit nang matapos ang laro. Ngunit si Tang Wulan ay maaaring palaging bumangon muli pagkatapos tapikin ang kanyang puwitan sa maikling panahon, at pagkatapos ay parang ayos lang siya, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nabawasan. Ang katawan pagkatapos ng pagbabago ay talagang mahirap kontrolin, lalo na ang Dragon Core na naging puso. Ang kapangyarihan ng chi at paglabas ng dugo ay masyadong malakas. Si Tang Wulan ay madalas na gumagawa ng isang aksyon, at ang enerhiya na nagmamadaling lumabas sa core ng dragon ay naturok sa susunod na sandali. Nawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Masyadong matigas ang ulo, walang paraan para gumamit ng mga teknikal na pagbabago. Hindi ito makokontrol ng makapangyarihan. Bagamat si Ma Shan ay isang purong power spirit master, mayroon siyang masaganang karanasan sa pakikipaglaban at iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban ang sunod-sunod na umuusbong. Bukod dito, natuklasan ni Tang Wulan na isa pa rin siyang disipulo ng Tang Sect, at ang kanyang kahusayan sa pagkontrol sa crane at paghuli sa dragon. Para sa sitwasyon ni Tang Wulan kung saan hindi niya makontrol ang kanyang katawan, nagkaroon siya ng malaking epekto sa pagkontrol sa crane at dragon. Maaaring madalas nakasangkot mula sa gilid.
Nang makitang sumugod muli si Tang Wulan, yumuko lang si Ma Shan, tumalikod, at sabay na ginawang bilog gamit ang kanyang mga kamay, hinayla ang katawan ni Tang Wulan mula sa gilid, na agad na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang sentro ng grabidad. Gamit ang kanyang kanang kamay, hinawakan niya ang bukong-bukong ni Tang Wulan. Pagkatapos ay marahas niyang ibinagsak ang katawan sa lupa. Boom! Isang malalim na butas ang nabasag sa lupa, at natapakan ni Ma Shan ang kanyang paa. Si Tang Wulan, na napabalikwas sa oras, ay hinawakan ito ng kanyang mga kamay at itinulak siya palayo. Hindi ko alam kung ilang beses na naulit ang ganitong eksena. Pakiramdam ni Ma Shan ay nagsumikap siya ng husto. Kahit na ang isang piraso ng halwang metal ay nasira na sa mga piraso. Ngunit ayos lang si Tang Wulan. Palagi siyang nakakabangon, mukhang nakabitin, ngunit laging nakakapagpatuloy sa pakikipaglaban. Speechless talaga ito. Sa bawat banggaan, karamihan sa Tang Wulan ay magdurusa. Paminsan-minsan lang talaga ako makakasagasa kay Ma Shan. Nalaman ni Ma Shan na kahit na si Tang Wulan ay mukhang napaka-immature sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, hindi niya ito makontrol. Ngunit kung talagang tatakbo ka sa ito ng direkta, marami ka pa ring magdurusa sa mga tuntunin ng lakas. Kahit na ang tunay na estado ng Wan ay hindi maaaring magkaroon ng mataas na kamay. Anong kalokohan ang ginagawa ng batang ito? Habang si Ma Shan ay nagulat, si Tang Wulan ay patuloy na inaayos ang kanyang sarili. Siyempre masakit ang bugbugin, pero sa tuwing nagbobomba ng dugo ang core ng dragon sa puso, mabilis nitong mababawi ang kanyang mga sugat. Bukod dito, ang kanyang mga kalamnan sa kalansay ay lubhang matigas, at maaari siyang makabangon mula sa gayong mabigat na suntok. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang batang ito. Kahit na ito ang cultivation base ni Contra, ang kapangyarihan ng espiritu ay limitado rin, hindi banggitin na si Ma Shan ay nakikipaglaban kay Tang Wulan sa kanyang martial spirit state noon. Nagpasya si Ma Shan na hindi na ito mauubos. Ang ikawalong singsing ng espiritu sa kanyang katawan sa wakas ay lumiwanag sa unang pagkakataon, at nang muli niyang hawakan ang bukong-bukong ni Tang Wulan, bigla siyang tumalon kasama niya. Biglang nagbago ang hininga ni Ma Shan, at pagkatapos ay naramdaman ni Tang Wulan ang kapangyarihan na parang isang bulkan ang direktang sumabog sa kanya. Isang layer ng maputlang apoy ang sumunog sa katawan ni Ma Shan. Ito ay isang apoy na walang init, ngunit malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang lakas ay biglang tumaas ng higit sa 3 beses. Ito ay ang maalamat na apoy ng kapangyarihan. Ultimate kapangyarihan. Habang ang ekspresyon ni Tang Wulan ay nagbago sa gulat, ang ikalimang gininto ang halo sa kanyang katawan sa wakas ay lumiwanag sa unang pagkakataon. Kahit na siya mismo ay hindi alam kung ano ang maaaring idulot ng gininto ang halo na ito, ngunit hindi niya namamalayan na kung gusto niyang harapin ang krisis sa sandaling ito, kailangan niyang umasa sa kapangyarihan nitong ikalimang gininto ang halo. Ito ay dinala ng ikasampung layer ng selyo, na nangangahulugan na ang halo na ito mismo ay dapat na tumaas ng higit pa kaysa sa nakaraang 4 na kakayahan ng espiritu. Ano ang papel nito? Malinaw na naramdaman ni Ma Shan ang kakaibang kapangyarihan mula sa katawan ni Tang Wulan, at ang kanyang buong katawan ay biglang nanginig at marahas. Hindi naman sa nanginginig siya, kundi nanginginig siya. Ang apoy ng lakas na kakataas pa lang ni Ma Shan ay nagbunga ng isang malakas na pagtaas para sa kanya, hawak ng 2 kamay ang mga bukong-bukong ni Tang Wulan, na orihinal na nagnanais na mapunit siya ng direkta upang tapusin ang labanan. Ngunit nalaman niyang pagkatapos lumiwanag ang ikalimang gininto ang halo sa katawan ni Tang Wulan, ang kanyang mga braso na nakahawak kay Tang Wulan ay nanginginig ng walang malay. Ito ay isang hindi mapigil na pagyanig. Sa sandaling lumitaw ang panginginig, ang buong katawan ni Ma Shan ay nanginginig ng husto, at isang dagandong na sinamahan ng pagsabog ng gininto ang pulang liwanag ay agad na sumabog. Sa cultivation base ng Mashan Spirit Daoluo level, sa harap ng nakakatakot na explosive power na iyon, direkta siyang nabigla at lumipad palabas. Si Tang Wulan mismo ay nagulat din at nagulat. Naramdaman na lamang niya na ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan ay biglang nag-ripple, at pagkatapos ay gumawa ng isang high-frequency shock force na pinakawalan palabas, at ang gininto ang pulang ilaw ay naglabas ng higit sa 5 diametro. 10 metro ang layo, pagkatapos na maalis ang katawan ni Ma Shan, naabutan siya ng gintong pulang ilaw. Ang isang marahas na dagandong ay patuloy na sumabog sa kanyang katawan, at ang sumabog na figure ni Ma Shan ay sumabog, at siya ay patuloy na gumagawa ng tunog sa hangin. Umuungol ito, at sa wakas ay pinasabog ito hanggang sa gilid ng mesa ng kompetisyon, bumangga sa proteksyon na takip at pagkatapos ay tumalbog sa lupa, bumagsak sa lupa ng mabangis. Ang epekto ay ganap na nakakagulat, hindi pa nagagawang pagkabigla, ngunit si Tang Wulan ay nagkaroon lamang ng isang mapait na ngiti sa kanyang mukha, dahil pagkatapos ng seryeng ito ng paglabas, ang kapangyarihan ng dugo at kaluluwa sa kanyang katawan ay nawala ng laman. Ano ito? Kahit na ang kapangyarihan ay mabuti, ngunit sa pagkakataong ito, kahit na ang follow-up na kapangyarihan ay nawala. Bumagsak mula sa langit, parehong nawala ang kapangyarihan ng kaluluwa at dugo, at si Tang Wulan mismo ay hinusgahan ng sistema na wala siyang lakas para suportahan ang labanan, at direktang pinaalis sa platform ng kompetisyon. Unang pagkatalo. Ito ang kanyang unang pagkatalo mula noong pumasok sa Star Battle. Ang pagkatalo ay hindi maipaliwanag.
Walang alinlangan, napakaganda ng labanang ito para masimulan niyang kontrolin ang sarili niyang kapangyarihan, at napakahusay din ng epekto ng ikalimang espiritong kakayahan ng Bloodline Spirit Ring. Ngunit ano ang nangyayari sa bagay na ito? Masasabi bang hanggat pinakawalan mo ito, kailangan mong ibuhos ang lahat ng iyong lakas? Ang gayong kakayahan sa espirito, gaano man ito kalakas, ito ay isang one-shot deal lamang. Si Tang Wulan ay natalo ng hindi maipaliwanag, at si Ma Shan ay nanalo ng hindi maipaliwanag. Sa sandaling si Tang Wulan ay na-teleport palabas, siya ay na-teleport din, na nakatitig kay Tang Wulan na natulala, ikaw, ano ang problema sa iyong mga kasanayan sa kaluluwa? Bakit pakiramdam ko ay hindi ko ito magagawa ng maayos? Kakaiba, ito ay kakaiba. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, kanina ko lang din taglay ang kasanayang ito, at hindi ko pa naiisip ang function nito. Commander Ma, sa ngayon, babalikan ko muna ito at mararanasan, at babalik tayo mamaya. Pagkatapos magpaalam kay Ma Shan, si Tang Wulan ay nagmamadaling umalis sa Star Battle. At bumalik sa dormitoryo upang magnilay-nilay na naka-crossleg. Malaking tulong ang laban ngayon para ayusin niya ang kanyang estado. Walang alinlangan, dahil sa lahat ng pagpapabuti, ang kanyang kontrol sa kanyang sarili ay lubhang nabawasan, ngunit ito ay hindi isang masamang bagay. Sa kanyang orihinal na base, maaari siyang madagdagan ng labis. Kapag nakumpleto na niya ang kanyang kontrol, ang kanyang pagiging epektibo sa labanan ay tiyak na magiging napakataas. Isang malaking antas ng pagpapabuti. Ngunit ano ang tungkol sa ikalimang Bloodline Spirit ability? Ano ang nangyayari? Inaalala ang kanyang naramdaman nang ilabas niya ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa. Ang isip ni Tang Wulan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang sariling damdamin sa oras na iyon. Nagulat siya nang makitang tila bumuti ang kanyang memorya, at sa proseso ng pag-alala, malinaw niyang naalala ang bawat detalye sa oras na iyon. Ang pakiramdam na iyon ay napakalinaw, mali, hindi ito ang pamamaraan ng pagsasanib ng kaluluwa ng dugo na inilabas ng pagsasanib ng kapangyarihan ng kaluluwa at ng kapangyarihan ng chi at dugo, ngunit ang ikalimang kakayahan ng kaluluwa ng purong Golden Dragon King. Ang kapangyarihan ng purong pagpapakilos ng dugo. Pagkatapos ang kapangyarihan ng bloodline ay gumawa ng kakaibang high-frequency oscillation. Sa wastong proseso, ang mga high-frequency oscillations ay pinatong at patuloy na naipon. Ang mga pagsabog na kumilos sa katawan ni Ma Shan ay ang superimposition na ito. Nabuo ng mga vibration wave. Sa madaling salita, ang lakas ng pag-atake ng suntok na ito ay ang lahat ay ginagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang sariling bloodline shock, dahil ang kapangyarihan ng pagsabog ay sobrang lakas, nakakakonsumo ito ng maraming. Ang mas nakakamangha ay natuklasan ni Tang Wulan sa pamamagitan ng pag-alala na kapag ang pag-atake na ito ay inilabas palabas, dahil ito ay inilabas sa lahat ng direksyon noong panahong iyon, ito ay napakamahal. Nang halos maubos na ang kanyang bloodline power, ang core ng dragon ito ay talagang lumiit ng marahas, kumukuha ng enerhiya mula sa core ng kaluluwa sa malaking margin, kinuha ang sarili nitong kapangyarihan ng kaluluwa, binago ito sa kapangyarihan ng chi at dugo, at pagkatapos ay patuloy na pinapanatili ang magulong pagsabog na ito. Sa madaling salita, pagkatapos ng seal breakthrough na ito, ang soul core at dragon core ng isang tao ay mapalitan sa isa't isa. Nangangahulugan din ito na naging mas malapit ang koneksyon ng dalawa. Ang simpleng paggamit ng espiritu ng kapangyarihan upang palabasan ang kakayahan ng espiritu na ito ay napakalakas, kung gayon, paano kung ito ay gumamit ng pamamaraan ng pagsasanib ng kaluluwa ng dugo? Bagaman tiyak na magiging mas mabilis ang pagkonsumo, ngunit ang lakas ng pagsabog ay nakatadhana din na maging mas malakas. Tiyaking subukan ito mamaya. Sa pagpasok sa pagninilay-nilay, patuloy na inaalala ang iba't ibang pakinabang at pagkatalo sa nakaraang pakikipaglaban kay Ma Shan, naramdaman ni Tang Wulan na marami na siyang natamo. Ang ganitong uri ng promosyon ay napakadirekta at direktang nauugnay sa kanyang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan. Gayunpaman, talagang hindi madaling maranasan ng lubusan ang bagong pagmamayari ng kapangyarihan, at aabutin ito ng mas mahabang panahon at mas aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Sa kabutihang palad, ang huling yugto ng Star Battle Net Federation Challenge ay nagsimula na. Nang muli siyang pumasok sa Star Battle Net makalipas ang ilang araw, nagulat si Tang Wulan nang makitang nagbago ang sitwasyon sa battle Net. Pagkalapag, ang unang lumitaw sa kanyang harapan ay isang kislap ng gintong liwanag. Pagpasok sa Light Gate, sa susunod na sandali, siya ay na-teleport sa ibang lugar. Welcome sa Stardow City. Nag-prompt ang electronic tone. Stardow City. Ang lungsod ng Star Battle Net. Walang alinlangan, ang buong hanay ng intelligent na sistemang ito ay kasisimula pa lamang ilapat, at marami pa ring mga di-kasakdalan, ngunit walang alinlangan, ang lahat ay bumubuti. Mas maganda ang hitsura ng Stardow City kaysa sa kanilang Western Division, at least mas mukhang lungsod. Sa ibabaw ng ulo ni Tang Wulan ay ang salitang, Xiao Tang, pati na rin ang kanyang record. Sa kasamaang palad, ang orihinal na record ng tagumpay ay wala na. Mangyaring pumunta sa Stardow City Hall of Souls upang mag-check-in at maghanda para sa laro. Ang unang round ng huling yugto ay ang knockout. Mangyaring maging handa para sa labanan. Ang iyong kalaban ay random na pipiliin. Muling tumunog ang electronic tone, na nagbibigay ng paalala.
Tama, ang unang tatlong round ng huling yugto ng Star Battle. Net Federal Challenge ay mga knockout round. Ang round robin ay magaganap lamang pagkatapos matukoy ang top 32. Malinaw na naalala ni Tang Wulan ang kanyang misyon, sa pagkakataong ito ay hindi ang nangungunang tatlo ang makakalutas sa problema. Sa individual na kompetisyon, kailangan niyang manalo ng kampyonato. Maging siya mismo ay nakaramdam ng kakaiba. Bago ang pagbabago, hindi siya sigurado tungkol dito, ngunit mula nang talunin ang Blood 9, nararamdaman na ngayon ni Tang Wulan na tila imposible ang championship. Lalo na matapos masira ang ikasampung selyo ng Golden Dragon King, ang pakiramdam at pag-asa na ito ay naging mas malakas. Ang tanging problema na bumabagabag sa kanya ay ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi maaaring ganap na magamit ngayon. Mas nakakagulo ito. Talagang ito ang pinakamahusay na paraan upang subukan ang iyong pagiging epektibo sa labanan sa pamamagitan ng labanan. Ang finals, darating ako. Ang araw na nabuo sa pamamagitan ng liwanag at anino ay gumabay kay Tang Wulan sa Stardow Spirit Arena upang mag-check-in at mag-sign up. Ang proseso ng pag-check-in ay napakasimple, pagdating niya sa itinalagang lugar, ito ay nakumpleto kaagad. Ngunit may nakita rin si Tang Wulan na kakaiba, dito, wala siyang nakitang ibang manlalaro. Ang nasa harap nito ay tila hindi gaanong naiiba sa Western Conference. Tila walang laman ang mas malaking Stardow Soul Arena, at siya lang ang nag-iisa. Bakit ganito? Ang hindi alam ni Tang Wulan ay ito ay isang hakbang na ginawa ng system upang matiyak na ang pagkakakilanlan ng bawat kalahok ay maaaring panatilihing mas confidential. Nang tumayo si Tang Wulan sa ginintoang lugar, ang salitang, Xiao Tang, sa kanyang ulo ay dahan-daang nawala, napalitan ng isang codename na 33 lamang. Ito ay talagang kamanghamanghang, mayroon lamang bang isang codename? Ito rin ay hindi masama. Gayunpaman, hindi ko lang alam kung makikita ng Federation ang kanyang pangalan sa huli. Gayunpaman, wala itong makita, gayunpaman, siya ay nasa Blood God Legion. Pagkatapos ng pag-check-in, automatikong mabubunot ang kalaban. Mangyaring maghanda para sa laro. Pagkatapos ng 10 minuto, magsisimula na ang iyong laro. Iba talaga sa preliminaries, at least hindi gaanong simple at bastos. Hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang magiging malaking kompetisyon ng Star Battle. Net Federation Challenge sa hinaharap. Bilang unang kalahok, lahat ng makapasok sa finals ay nag-iwan ng matibay na marka sa kasaysayan ng Star Battle. Ang panulat ay naaalala ng kasaysayan. Naka-crossleg, naka-concentrate ng mahinahon, natuklasan ni Tang Wulan nitong mga nakaraang araw na ang kanyang mental power ay tila bumuti ng malaki kasabay ng pag-unlad ng kanyang cultivation level, at sa pagkakataong ito ay isang leap forward, bagamat hindi ito nakalusot. Ang antas ng espiritual na kaharian, ngunit ito ay malamang na malayo na sa espiritual na malalim na kaharian. Malinaw na niyang nararamdaman ang mga pagbabago sa bawat isa sa mga pinakabanayad na bahagi ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mental na kapangyarihan, at nararamdaman din niya ang hangin at damo mula sa malayo mula sa labas ng mundo sa pamamagitan ng kanyang mental na kapangyarihan. Higit sa lahat, nagagawa na niyang makilala ang mga katangian ng mga di nakikitang molekula ng enerhiya sa hangin sa pamamagitan ng kapangyarihang pangkaisipan, at ito ang pinakamakapangyarihang lugar. Ayon sa kaalaman na natutunan sa Shrek Academy, kung nais mong maabot ang antas na ito, dapat mong maabot ang espiritual na kaharian man lang. Ang natatanging katangian ng espiritual na kaharian ay ang elemento ng pag-unawa. Bagamat malabo pa lang ang pakiramdam niya, hindi pa gaanong malinaw, tila hindi pa siya nakakalayo. Kung tungkol sa espiritual na kaharian, iyon na ang rurok na maaabot ng isang normal na tao. Sinasabi na pagkatapos maabot ang espiritual na kaharian ng espiritual na paglilinang, ang isang espiritual na kaharian ay bubuo sa kanyang sarili. Ang espiritual na kaharian ng bawat isa ay iba-iba, ngunit walang duda na ang espiritual na kaharian na ito ay magkakaroon ng malaking benepisyo para sa paglilinang ng mga tao. Kasabay nito, mapapahusay din nito ang pagiging epektibo ng labanan. Ang lahat ng Extreme Daoluo ay batay sa espiritual na paglilinang ng kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Sinasabing hindi maaabot ng spiritual level ang espiritual na kaharian at hinding-hindi makakapasok sa mundo ng demigod na iyon. Pagkatapos ng larong ito, bumalik upang humingi ng payo kay Xiaoyi, at sa parehong oras suriin kung gaano kalaki ang kanyang espiritual na paglilinang ngayon. Nagpasya si Tang Wulan. Walang duda na si Cao Dezi, ang walang awa na Daoluo ng Blood 1, bilang ang ultimate Daoluo, ay siya mismo ang isang malakas na espiritual na kaharian. Kahit na sa pagsulong ng agham at teknolohiya, ang estratehikong pagpigil ni Limit Daoluo ay hindi kasing lakas ng dati, ngunit tiyak na hindi ito masyadong mahina. Ang pangunahing dahilan kung bakit ang Federation ay hindi nang ahas na lumayo sa Tang Sect ay dahil sa pagkakaroon ng dalawang extreme Daoluo na ito, walang awa at madamdamin. Gayunpaman, sa pananaw ni Tang Wulan, natatakot ako na hindi alam ng Federation na ang Blood 1 of the Blood God Legion ay si Ruthless Daoluo. Sa mga tuntunin ng lihim ng pagkakakilanlan, ang Blood God Legion ay tila may sariling kakaibang sistema, saan man ito nanggaling, pagkatapos na makapasok sa Blood God Legion, ang lahat ay dapat sumunod sa mga patakaran dito. Ito ang gustong-gusto ni Tang Wulan. Ang Blood God Legion ay nagbayad na ng napakalaki para sa Federation.
Kung makakaapekto pa rin ito sa sarili dahil sa ilang foreign affairs, hindi dapat. Pagkaraan ng 10 minuto, isang gintong liwanag ang kumislap, at si Tang Wulan ay lumitaw na sa playing field. Tahimik ang paligid, at ang buong platform ng kompetisyon ay naglalabas ng malabong puting halo. Sa pagtingin sa paligid, ang platform ng kompetisyon ay 1,000 metro ang lapad. Siguradong malaking bagay ito. Kahit na ito ay isang labanan ng mecha, ang diameter ng 1 kilometro ay tila maluho. Mula sa malayo, mga 300 metro ang layo, lumitaw na rin ang kanyang kalaban. Malabo ang mukha ng kalaban. Makikita lamang na ito ay isang lalaki na may numerong lumulutang sa kanyang ulo, 118. Hindi. Pinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, inayos ang kanyang pisikal na estado, naghihintay sa elektronikong tunog na mag-udyok sa kanya. Iba ito sa katahimikan sa entablado ng kompetisyon, sa labas ng yugto ng kompetisyon. Sa oras na ito, napuno ng pananabik ang buong federation. Para sa huling yugto ng Star Battle. Net Federation Challenge, hindi nagatubili ang Federation na gumastos ng malaking pera para magsagawa ng live na video broadcast ng Federation Soul Guide. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng Federation ang teknolohiyang ito. Sa pangkalahatan, ang mga video na gabay sa kaluluwa ay nahahati sa heograpiya. This time sinubukan naming i-broadcast ang buong Federation. Ang isa ay dahil matagumpay ang unang signal satellite na inilunsad ng Federation noong 1 taon. Pangalawa, ang Federation ay mag-focus din sa pag-promote ng epoch-making project ng Star Battle. Ang gastos sa pananaliksik at pagpapaunlad ng Star Battle ay ganap na astronomical. Kung walang sapat na pinansyal na suporta, ang federal na panig ay nakaunat din. Sa pamamagitan lamang ng higit na atensyon makakakuha tayo ng mas maraming suportang pinansyal mula sa Federal Parliament, at ito ang dahilan kung bakit available ang kompetisyong ito. Maraming atensyon. Ang epekto ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Kahit na ang pagbuo ng Soul Guidance Technology ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao, ang mga tao sa Daoluo Continent ay nagtataguyod pa rin ng individual na kabayanihan. 20,000 taon na ang nakalilipas, dahil ang ninuno ng Tang sect na si Tang San ay naging Diyos, sa wakas ay natalo niya ang ambisyosong Wan Temple noong panahong iyon, at sa wakas ay ibinalik sa kalayaan ang mainland Spirit Master World. 10,000 taon na ang nakalilipas, si Lingbing Daoluo Wu Yuhao, ang nagtatag ng Chuanling Tower, sa wakas ay natalo ang subversibong aksyon ng Holy Spirit Cult gamit ang sarili niyang kapangyarihan, at natalo ang Beast God na si Emperor Tian ng taon, pinaikot ang tubig, at puwersahang hinarangan ang sikat ng araw noon. Nang bigyan ng pahinga ng Sun Moon Empire ang Star Luo Empire, nabuo ang kasalukuyang Star Luo Continent. Ngayon, ang kabuuang bilang ng Ultimate Daoluo ay higit pa kaysa dati, ngunit anong antas ang maaaring maabot ng pinakamataas na bisa ng labanan ng mga Soul Master? Sa partikular, ano ang mga kakayahan ng makapangyarihang kabataang henerasyon? Karaniwang hindi ito alam ng mga tao. Walang alinlangan, ang Star Battle. Net Federation Challenge ay nagbigay sa mga tao ng kaunting pangunawa, at sa pamamagitan ng Federation Broadcast, ang signal ay sumasaklaw sa bawat sulok, upang ang mga tao ay mapanood ang pangunahing laro na ito nang hindi umaalis sa bahay, at lahat ng ito ay walang bayad. Paano natin hindi maakit ang atensyon ng mga tao? Maging ang anino ng pagkawasak ng Shrek City ay tila natunaw ng gusto ng kompetisyong ito. Ang lumabas sa hindi mabilang na mga screen ay ang lahat ng mga larawan ng laro. Bilang unang round ng laro ngayon, may kabuuang 128 laro. Dahil sa mga dahilan ng live na broadcast, ang mga larong ito ay hindi gaganapin sa parehong oras, ngunit nahahati sa 10 mga puwang ng oras. Ang bawat time slot ay may higit sa 10 laro. May mga espesyal na komentaryo at kawani upang lumipat ng mga live na broadcast. Si Tang Wulan at ang ika-118 na eksena ang unang naganap. Bukod dito, ito ang unang lumabas sa video. Ito ay ganap na automatikong pagkuha, at kung ano ang ipinakita sa madla ay ang ika-33 laban sa ika-118. 5, 4, 3, 2, 1. Magsisimula na ang laro. Sinamahan ng electronic sound, nakita ng audience ang isang malaking liwanag at anino sa screen. Pagkatapos ang parehong mga manlalaro ay lumipat sa parehong oras. Ang paglulunsad ni Tang Wulan ay tiyak na mailalarawan bilang nakakasira ng lupa. Pagtapak pa lang ng kaliwang paa niya sa lupa ay mabilis na lumabas ang tao. Ngunit nang makatapak siya ay may nakabibinging dagandong. Ang lupang kanyang natapakan, nakasentro sa kanyang kinatatayuan, sabay-sabay na lumubog sa loob ng 10 metro ang diametro, at maraming bitek ang lumitaw. At sa kanya, nagkaroon ng isang instant putok ng dagandong. Ang layo na 300 metro, saglit lang, nawala na. Ito ay, oh my God! Anong antas ng bilis at lakas ng pagsabog ito? Kaya ba talaga ng katawan ng tao? Hindi siya nagsusuot ng battle armor. Agad namang nabigla ang komento. Noong una, ayon sa live broadcast mission ngayon, kailangan nilang patuloy na lumipat sa pagitan ng 10 laro, at kung alin ang maganda, alin ang kailangang lumipat sa pangunahing screen.
Ngunit ang paglabas ni Tang Wulan ay talagang masyadong marahas at aesthetic, ganap na hinahayaan ang dalawang komentarista na mawala ng gana na lumipat, at ipinaliwanag nila ang laro sa pagkabigla. Oo, masyadong mabilis, hindi makasagot ang komentaryo, lalo pa sa mga kalaban. Umasa si Tang Wulan sa ground reaction force, kasama ang gravity control ng katawan ng Mountain Dragon King para gumaan ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, tumaas siya sa antas na higit sa 2 beses ang bilis ng tunog. Ang bilis ng pagsabog na ito ay nagbigay sa kanya ng isang iglap. Sa harap lang ng kalaban. Walang armas o kakayahan, isang kamao lang, isang purong suntok ang sumabog sa kalaban. Kung may makapagpabagal sa larawan sa oras na ito, makikita mo na sa proseso ng pagsuntok ni Tang Wulan, ang balat ay unang naging ginintoang pula, pagkatapos ay ang ginintoang pulang mga daluyan ng dugo ay umuumbok, at pagkatapos ay patong-patong. Lumitaw ang manipis at makakapal na kaliskis ng gintong dragon, na nakatikip sa kanyang mga braso, at lumitaw ang mga kuko ng gintong dragon, at pagkatapos ay umabot sa dibdib ng kalaban. Walang mas mahina kung sino ang maaaring pumasok sa huling yugto, at lahat sila ay mula sa mga pangunahing kompetisyon. Bagamat nabigla ang kalaban ni Tang Wulan, mabilis ang kanyang subconscious na reaksyon. Sinipsip niya ang kanyang dibdib at tiyan, at kasabay nito ang isang light spot na lumiwanag sa kanyang dibdib. Huli na ang lahat para ilabas ang buong set ng battle armor, ngunit ginawa niya ito para lang pakawalan ang chest guard. Hindi sinubukang lumaban gamit ang magkabilang braso, dahil ang bilis ni Tang Wulan ay masyadong mabilis. Huli na ang lahat, isinara ang kanyang mga kamao, napuno ng dobleng hangin ang kanyang mga tainga, dumiretso sa mga templo sa magkabilang gilid ng Tang Wulan, at habang winiwagayway ang kanyang mga braso, ang magkabilang kamay ay lumitaw sa bawat isa. Napakahusay ng kalkulasyon ng taong ito. Kapag tinamaan siya ni Tang Wulan ng suntok na ito, ang kanyang pares ng matulis na cone ay tatagos lang sa templo ni Tang Wulan. Tinamaan ang dibdib, pinuprotektahan ng protective goggles, maaaring hindi ito patay, ngunit kung ang templo ay tinusok ng isang matalim na kono, tiyak na mamamatay ito. Ang pag-atake sa kaaway ay dapat iligtas, at ito ay isang paghatol na ginawa sa isang iglap. Ang taong ito ay talagang karapat-dapat na makapasok sa finals. Labis din siyang nasiyahan sa kanyang tugon. Sa sobrang bilis ni Tang Wulan, imposibleng baguhin ang direksyon. Hindi na kayanin ng katawan ng napakalakas na impact. Masyadong mabilis ay nagkaroon din ng mga disadvantages, iyon ay, pagmamadali. Ang momentum ay masyadong mabangis upang kontrolin. At kahit na halos hindi ito kontrolado ni Tang Wulan at iwasan ang sarili niyang desperado na suntok, maaari niyang samantalahin ang sitwasyon para maneg. Ang kalaban ng agile attack system ay hindi dapat magkaroon ng masyadong malakas na defensive power. Nagkataon lang na magkaroon ng range type na pag-atake na sasabog sa susunod na sandali. Oo, hindi niya sinasadyang itinuring si Tang Wulan bilang isang war spirit master ng sensitibong uri ng pag-atake. Sa sandaling ito, ang tinig ng komentarista ay nagsabi ng hindi kapani-paniwalang pangungusap, at ang dalawang panig ay malapit na sa kamay. Sa screen, ang susunod na sandali ay inookupahan ng ginto. Ito ay isang pares ng gininto ang pakpak. Walang mga balahibo sa mga pakpak, at natatakpan sila ng mga kaliskis ng dragon na hugis brilyante. Kung ikukumpara sa mga kaliskis sa katawan, ang mga kaliskis sa mga pakpak ay mas malaki, ngunit mas malaki din. Slenderer, nang kumalat ang pares ng mga pakpak ng dragon, ang haba ng kanilang pakpak ay umabot sa buong 5 metro, at ang nakakabaliw na forward momentum ni Tang Wulan ay biglang nagwakas. Halos kasabay ng pag-ugoy ng matalim na kono ng kalaban pababa. Agad na nagyelo ang kasiyahan sa mukha ng kalaban. Sa kasamaang palad, hindi ito nakita ni Tang Wulan. Ang nakita niya ay ang pares ng matulis na cone na nagbabanggaan sa harap niya. Ito ay sanhi ng maling paghuhusga sa bilis. Pagkatapos ay dumaan ang kanyang kamao. Una, binombo nito ang pares ng matutulis na kono, at pagkatapos ay dirdiretsong pumasok. Sa matalas na tuko na gumagawa ng marahas na tunog sa kanyang mga kaliskis ng gininto ang dragon, mabangis nitong binomba ang bantay puso ng kalaban. Boom! Ang tampok na Golden Dragon Claw Smashing ay lumabas. Ang malaking kapangyarihan ng Golden Dragon King ay sumabog. Ang katawan ng No. 118 sa isang kakaibang postura, ay halos umikot at lumipad pa atras nang hindi mapigilan. Pagkatapos ang nakabukas na mga pakpak ng dragon ni Tang Wulan ay hamampas ng mas malakas, at sa susunod na sandali, naabutan niya ang katawan ng kalaban ng walang anumang pag-iisip, ito ay isa pang suntok. Habang nanlamig ang mukha ni No. 118, narinig niya ang tunog ng pagkabasag ng sariling kalasag sa puso. Patuloy niyang binitawan ang battle armor ng walang tigil, ngunit sa sandaling ito, parang nahuli siya ng isang mabilis na sasakyan. Para itong nabangga sa gumagalaw na soul guide train. Ang katawan ay lumipad palabas ng hindi napigilan, at maging ang kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa ay nayanig, at ang sandata ng labanan ay hindi mailabas. Paano kaya? Pagkatapos ay nakita niya ang isang pares ng mga gintong mata, pati na rin ang mabilis na pinalaki na kamao. Boom!
Sumabog sa hangin ang madugong fog, at hanggang sa sandaling ito, umalangaw ang isang madamdaming dagandong ng dragon sa buong entablado. Sa likod ni Tang Wulan, isang malaking gintong ilaw at anino ng dragon ang lumitaw ng mahina. Bagamat kumikislap lamang ang liwanag at anino, nag-iwan ito ng napakalalim na impresyon sa mga tao. Ito, masyadong mapang-api ang isang ito. Napatulala ang komento. Ito ang huling ng Star Battle. Net Federation Challenge, at ito ang unang broadcast. Ang resulta ay napakalakas na pagkabigla sa kanila. Maaari itong magamit bilang isang paliwanag, natural, mayroon itong napakalalim na pag-unawa sa mundo ng Panginoon ng Kaluluwa, ngunit kahit gaano mo pa naiintindihan, nakikita pa rin ang eksenang ito sa harap nila na puno pa rin sila ng hindi kapanipaniwala. Tiyak na dahil ito ang huling yugto, ang mga manlalaro ay dapat na napili ng mga dibisyon. Walang alinlangan na wala sa kanila ang mahina, ngunit sa kasong ito, 2 strike ang nasa ilang segundo. Pinapatay pa rin ang kalaban sa ganoong paraan, kasama ang panghuling cool na hugis dragon na liwanag at anino at ang nakakabinging pag-awit ng dragon, ito ay talagang nakakagulat mula sa visual at auditory na aspeto. Nakakatakot talaga ang combat power nitong isang ito. Ang mga nanunood na nakaupo sa harap ng screen na nanunood ng laro ay may parehong pakiramdam, inis. Tama, ito ay isang pakiramdam ng inis. Tila naramdaman nila na ang taong nasa screen ay napuno ng nakakatakot na pressure, at hindi sila makahinga sa ilalim ng pressure. Lumabas sa screen ang big victory word. Bagaman ito ay 2 pag-atake, tila ito ay tumagal lamang ng higit sa 1 segundo upang madagdagan. Talagang iyon ang pinakamabilis na oras sa lahat ng laro ngayon, kahit na sa kompetisyong ito. Binawi ni Tang Wulan ang mga gininto ang pakpak sa likod niya, at ang malaking gininto ang salita na 33 na umaaligid sa itaas ng kanyang ulo ay Commandant. Sa pag-urong ng mga pakpak sa likuran niya, kumislap ang liwanag at anino, at nawala siya. Ang unang knockout, tagumpay. 6-ring Soul Emperor, magandang lakas. Ito ang hatol ni Tang Wulan sa kanyang kalaban. Bagamat siya ang kalaban ng Spike, sa katunayan, malinaw na malinaw sa kanya na hindi gaanong kalakihan ang pagitan ng kalaban sa kanyang sarili. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya ay nag-spike sa kanyang sarili ay higit sa lahat dahil nabigo ang lokalidad na hatulan ang kanyang sariling sitwasyon. Ang lakas at pisikal na pagtitiis ng tao ay may mga limitasyon, kahit man lang sa loob ng isang tiyak na antas ng paglilinang, ngunit ang bilis at lakas na ipinakita ni Tang Wulan ay walang alinlangan sa antas na hindi tao, na nagiging dahilan upang magkamali ang kalaban sa kanyang paghuhusga. Kung ang kalaban ay maaari lamang kumuha ng isang defensive posture sa sandaling siya ay dumating, medyo nagsasalita, maaari siyang humawak ng kaunti pa. Ngunit ang labanan ngayon ay walang alinlangan na isang eksperimento para kay Tang Wulan, na sumusubok sa kanyang kasalukuyang lakas at kontrol sa bilis. Sa nakalipas na ilang araw, nagsusumikap siyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at habang mas malalim ang kanyang pangunawa, mas nabigla siya sa mga benepisyo ng ika-10 layer ng Golden Dragon King Seal. Ito ay lumabas na ang pagbagsak ng Golden Dragon Claw sa kanang kamay at ang pagpunit ng Golden Dragon Claw sa kaliwang kamay ay na-trigger sa isang tiyak na posibilidad, ngunit ngayon ito ay maaaring ma-trigger sa ilalim ng kanyang kontrol. Para sa kapangyarihan ng Golden Dragon King, ang kanyang pangkalahatang kapangyarihan sa pagkontrol ay nagiging mas malakas. Marami. Pagtulak sa katawan ng may ganap na bilis, ang bilis niya ngayon ay isang impact lang, na hindi kayang panindigan ng isang Spirit Master ng parehong level, lalo pa ang pag-atake. Para kay Tang Wulan, walang epekto. Ang pagkalat ng kanyang mga pakpak at paglutas ng kanyang salpok, nakaramdam siya ng kaunting hindi komportable sa sandaling iyon, ngunit ito ay kaunti lamang. Ang kapangyarihan ng chi at dugo ay tumatakbo, at bumalik ito sa normal sa isang iglap. Walang duda na sa isang kahulugan, si Tang Wulan ay hindi na maituturing na ganap na tao. Ang kanyang katawan ay ganap na hindi maaabot ng mga tao, maging ang title Daoluo, sa pangkalahatan ay hindi maihahambing sa kanyang kasalukuyang lakas ng katawan. Kaya naman mayroong simpleng panalo. Ang pag-alis sa larangan ng paglalaro, pagdiskonekta ng lambat, at naramdaman ang pagputok ng kapangyarihan sa labanan kanina. Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Tang Wulan, na hindi naman masama, at ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ay lumayo pa. Nagtakda siya ng layunin para sa kanyang sarili, iyon ay, pagkatapos ng wala pang 1 buwan, lalabanan niya ang 9 na dugo. Walang alinlangan, kung gusto niyang talunin muli ang Blood 9, ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay kontrolin muna ang kanyang kapangyarihan mula sa ika-10 selyo ng Golden Dragon King. Sa pamamagitan lamang ng mahusay na pagkontrol sa iyong sarili maaari kang magsalita ng iba pang mga bagay. Napakabuti, gusto niya ang marahas na pakiramdam na ito. Mukhang gusto rin ng kanyang Golden Dragon King bloodline ang ganitong pakiramdam. Ito dapat ang katangian ng Golden Dragon King. Pagkatapos magbihis at umalis ng dormitoryo, dumiretso si Tang Wulan sa pintuan ng dormitoryo ni Shai. Ito ay napakalapit pa rin, at pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe sa Blood 1. May itatanong daw. Dumating ang tugon ni Shai makalipas ang 10 minuto, handa nang umalis si Tang Wulan, at sumagot si Shai na maaari siyang lumapit. Direktang kumatok si Tang Wulan sa pinto. Bumukas ang pinto. Pasok.
Pumasok si Tang Wulan sa silid ni Shai, at si Zhu ay nakaupo na naka-cross-leg, na tila nagmumuni-muni. Ikinalulungkot ko na abalahin ka sa iyong paglilinang. Humingi ng tawad si Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Zhu at iminulat ang kanyang mga mata, walang dapat ipagsisisihan, naabot ko na ang bottleneck sa aking pagsasanay. Imposibleng makalusot. Kapag sinubukan kong makalusot, maaaring malagpasan ko na ang linya ng buhay at kamatayan, at may daan-daang mga posibilidad. Wala kahit isa sa mga iyon. Kung dumating ang isang araw, aanyayahan kitang manood ng seremonya, at baka matulungan kita. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, mas mabuting hindi mangyari ang araw na iyon. Kailangan pa rin ng Tang sect ang iyong suporta. Blood together, okay, huwag mo nang pag-usapan ito. Ano ang hinahanap mo? Sinabi ni Tang Wulan, nararamdaman ko na ang aking espiritual na kapangyarihan ay tila gumawa ng isang pambihirang tagumpay kamakailan, ngunit hindi ko alam kung anong antas ito. Gusto kong kumonsulte sa iyo tungkol sa ilang mga paraan ng paggamit ng espiritual na kapangyarihan. Breakthrough na naman. Anong level ang nalampasan mo? Tanong ni Shai. Sinabi ni Tang Wulan, mukhang nakakaramdam ako ng ilang elemento ng enerhiya. Nararamdaman mo ba ang pagkakaroon ng mga elemento ng enerhiya? Anong uri ng pambihirang tagumpay ito? Kapag naramdaman mo ang presensya ng kapangyarihan ng pag-iisip, ang ganitong uri ng kakayahan ay dapat na naruroon. Bahagyang itinaas ni Zuyi ang kanyang kilay. Umubo si Tang Wulan at sinabing, ang tinutukoy ko ay tungkol sa visualization. Sa madaling salita, nakikita ko ang mga kulay ng iba't ibang molekula ng enerhiya sa hangin. Ang dugo ay natigilan saglit, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki, ang kanyang mga pupil ay halatang nanghina, at pagkatapos ay nakita ito ni Tang Wulan. Ang mga mata ni Zuyi ay naging purple gold, at dalawang purple gold rays ng liwanag ang bumabalot sa kanya na parang asensya. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, ngunit napakalma niya. Hindi siya umiwas, at ang kanyang mga mata ay kumikinang din ng purple gold, hindi kasing lakas ng purple gold ng Shai, ngunit ito ay mas malinaw, na nananatili sa kanyang sariling mga mata. Ang dalawang lilang ilaw ay nagkaroon lamang ng bahagyang pagdikit, at agad na naramdaman ni Tang Wulan na isang malawak na puwersang espiritual ang agad na bumalot sa kanyang katawan ng walang anumang kakulangan sa ginhawa, ngunit naramdaman niyang siya ay tinitingnan. Transparent na pakiramdam. Ang core ng dragon sa loob ng kanyang katawan ay biglang tumalon ng marahas, ang kanyang orihinal na purple na mga mata ay agad na natunaw sa isang layer ng gintong pula, isang mabangis na aura ang sumabog, at ang malinaw na pakiramdam ng pagtingin ay biglang nawala. Naramdaman lang ni Tang Wulan ang dugo sa kanyang katawan. Ito ay lumundag, at ang buong katawan ay gumagawa ng mababang dragon na umuungal, na parabang ito ay isang demonstrasyon. Ito, hindi ko sinasadya. Sabi ni Tang Wulan na may inosenteng tingin. Sa sandaling tumingin ang dugo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kakaiba, at ang purple magic pupil ay binawi rin. Ikaw ay isa ng mataas na antas ng espiritual na kapangyarihan sa kaharian ng Lingyuan. Paano ito magiging posible? Kahit na magsimula kang magsanay sa sinapupunan, hindi ka magiging ganoon kabilis. Sa kakayahang mabigla ang dugo, maiisip ng isa ang kasalukuyang espiritual na antas ni Tang Wulan. Lalo na, ang kapangyarihan ng dugo sa kanyang katawan ay maaari pa ring isama sa espiritual na antas, ang pakiramdam na ito ay mas nakakagulat. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zuyi, at sinabi niya sa malalim na boses, hindi mo kailangang subukan ang partikular na data ng kapangyarihan ng pag-iisip. Ang kakayahang makita at maramdaman ng elemento ng enerhiya ay nangangahulugan na habang papasok ka sa mataas na antas ng Lingyuan realm, hinawakan mo rin ang threshold ng spiritual realm. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ano ang dapat kong gawin pagkatapos? Walang pakialam na sinabi ni Zuyi, patuloy na pakiramdam, kapag malinaw mong nararamdaman ang lahat ng enerhiya sa paligid mo, subukang pakilusan sila sa pamamagitan ng kapangyarihang pangkaisipan. Kapag hindi mo ginagamit ang iyong espiritong kapangyarihan at ang iyong sariling kapangyarihan sa dugo. Gumamit ng espiritual na kapangyarihan upang makikilos at makisalamuha sa kanila. Kapag ang hakbang na ito ay nakumpleto na, ito na ang sandali na ang iyong espiritual na kaharian ay nahuhubog. Ang prosesong ito ay mahaba at nakakainip, ngunit kapag ang iyong espiritual na kapangyarihan ay lumago, ito ay magiging natural. Hayaan mo na. Oo. Sumang-ayon si Tang Wulan. Mas mainam na magkaroon ng gabay ng dugo, kaysa humawak siya sa kung saan-saan na parang langaw na walang ulo. Basta magsanay ka ng normal, madali lang. Sa sandaling tumingin si Zhu kay Tang Wulan, bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata, ano ang tila nangyayari sa iyo? Ang iyong antas ng paglilinang ay umunlad. Ang kapangyarihan ng qi at dugo ay mas malakas kaysa dati. At saka, tila may kakaiba. Tila, ang iyong sigla ay buhay. Gaya ng inaasahan kay Limit Daoluo, nakita niya kaagad na nagbago ang kanyang katawan. Humalaklak si Tang Wulan at sinabing, ito ay isang maliit na pagpapabuti. Pangunahin ito sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng bloodline. Kamakailan lamang, tila ito ay nakalusot sa isang bottleneck. Pagkatapos lamang ng tagumpay, kapangyarihan. Ito ay nagiging medyo mahirap kontrolin. Pagkatapos ay babalik muna ako sa pagsasanay. Isang madugong, nagsimula na ang huling yugto, tuloy na ba ang iyong laro?
Sinabi ni Tang Wulan, natapos na ang unang laro, nanalo ako. Ang final ay medyo kawili-wili, lahat ay may numero, ako ay 33. Blood together, huwag kalimutan ang iyong misyon. Ice pick count. Oo. Nag-aatubili na sumang-ayon si Tang Wulan. Nang makita siyang umalis, nagpa siya si Zuyi na gamitin ang kanyang sariling awtoridad para ayusin ang kanyang video ng laro. Palagi niyang nararamdaman na malaki ang pinagbago ni Tang Wulan, na lumampas sa kanyang hula. Hindi na bumalik si Tang Wulan sa kanyang dormitoryo pagkalabas niya sa silid kung saan lumabas ang dugo. Mula nang matapos siyang makipaglaban kay Ma Shan, nagsasaka na siya sa dormitoryo at pagkatapos ay sumasali sa kompetisyon. Nagpa siya siyang lumabas at mamasyal. Pagkatapos ay makipag-usap kay Guyana. Anyway, sapat na ang kanyang kasalukuyang mga merito, at binigyan siya ni Ma Shan ng isa pang malaking halaga. Bukod dito, sa pamamagitan ng laro ngayon, nagdulot din ito ng inspirasyon sa kanya upang bumuo ng sarili niyang mecha. Ang kanyang sitwasyon ay iba sa iba, at ang papel ng mecha ay natural na naiiba. Nakasakay sa elevator at umalis sa Blood God Camp, nag-isip sandali si Tang Wulan at inalis muna ang mga epaulets sa kanyang balikat. Siya ay napakabata, at ang kanyang ranggo ng mayor na general ay masyadong kapansin-pansin. Bagamat sinabi ni Ma Shan na medyo masungit siya noong araw na iyon, kung tutuusin, kapag nakilala niya ang ibang mga sundalo, maaari rin niyang questionin ang kanyang pagkakakilanlan. Maliban kung ito ay inihayag ng buong hukbo, ang gulo ay maiiwasan. Ang mga epaulet ay tinanggal, at maraming problema ang naiwasan. Paminsan-minsan lamang pumukaw ng ilang atensyon, nang walang mga epaulet, labag din ito sa mga regulasyon ng militar sa Blood God Legion, ngunit ito ay magiging mas magaan. Okay naman sa lounge area. Nang dumating si Tang Wulan sa rest area, napakasigla nito sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, ito ang tanging lugar para sa mga sundalo ng Blood God Legion upang makapagpahinga at makapaglibang. Umorder si Tang Wulan ng inumin sa water bar area at umupo para humigop. Ang tamis ng inumin ay dumula sa kanyang lalamunan na agad na nagdulot sa kanya ng kaligayahan. Diniyal ang komunikasyon ni Guyana sa singsing ng Diyos ng dugo, tahimik na naghihintay ng sagot. Oo naman, narinig ang boses ni Guyana. Ang kanyang boses ay malambot at mainit, na may kaaya-ayang sorpresa, "Kai, miss na miss kita, kailan ka babalik?" Nang marinig ni Tang Wulan ang kanyang boses, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang lahat ng pagod at tensyon sa isip na parang nawala. Kinabukasan, bibisitahin kita kinabukasan. Okay. Magaling. Tuwang-tuwang bulalas ni Guyana, kung gayon, hihintayin kita. Oo. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi kay Guyana ang ilang interesanteng katotohanan tungkol sa kanya sa barracks, tungkol sa kanyang aksidenteng tagumpay laban sa Zoo 9, at tungkol sa hindi pagkakaunawaan ni Ma Shan tungkol sa kanyang ranggo. Lahat ay pinag-uusapan, ibinabahagi sa kanya ang kagalakan na nasa barracks. Seryosong nakinig si Guyana, at paminsan-minsan ay naglalagay siya ng ilang mga salita ng pag-aalala. Ang puso ni Tang Wulan ay mainit, at ang kanyang mukha ay puno ng mainit na mga ngiti ng hindi namamalayan. Bigla siyang nakaramdam ng isang bagay na napakalapit sa kanya, halos hindi niya namamalayan, at pagkatapos ng isang kamay, hinawakan niya ito. Hehe, aba! Biglang huminto ang tawa ng lumitaw ito, na naging sigaw. Isang mar-angle na katawan ng direktang hinayla ni Tang Wulan at idiniin ito sa mesa. Dad, ano pong problema? Ang bulalas ni Guyana ay nagmula sa kabilang panig ng komunikasyon. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, okay lang, pinaglalaroan ako ng isang kasamahan. Gaya ng sinabi niya, binitawan niya si Jiang Wuyu sa kanyang kamay at binigyan siya ng galit na tingin. Ayos lang dad, kung gayon kailangan mong pumunta ng maaga kinabukasan. Hinihintay kita. Okay. Ibinaba ni Tang Wulan ang komunikasyon, at pagkatapos ay tumingin kay Jiang Wuyu, na may kakaibang tingin sa kanyang harapan at hinihimas ang kanyang palso. Anong tinitingin-tingin mo? Galit na sabi ni Tang Wulan nang maputol ang komunikasyon kay Guyana. Tumaas ang kilay ni Jiang Wuyu, sabi ko, ilang taon ka na? May anak ka na. Narinig mo ang boses, parang hindi bata. Ilang taon ka nang gumagawa ng ganoong bagay? Talaga, tumahimik ka. Galit na sinabi ni Tang Wulan, girlfriend ko ito. Saglit na natigilan si Jiang Wuyu, at pagkatapos ay naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha niya. Tang Wulan, hindi ko inaasahan na may makapal na kilay at malalaking mata ka pa pala. Gusto mo talaga ang tono na ito. This is such a kind of little white face. Ang mga mata ni Tang Dan ay kumislap sa mga mata, hindi ba? Humalaklak si Jiang Wuyu, pero, turuan mo ako, paano mo ito gagawin? Maaari mo talagang tawaging girlfriend ang iyong ama. Mayroon bang sekretong recipe para dito? Pinandilatan siya ni Tang Wulan, masyado kang nag-iisip, may amnesia siya, parang bata lang ang alaala. Nagtataka na tumingin si Jiang Wuyu kay Tang Wulan, ako ay may amnesia. Paano ito nangyari? Sumilay ang sakit sa mukha ni Tang Wulan, para iligtas ako. Sa pagkakataong ito ay nagbago ang mukha ni Jiang Wuyu, at sinabi niyang may pagka-guilty na ekspresyon, pasensya na, hindi ko alam. Pasensya na. Umiling si Tang Wulan, marahil, ito ay isang magandang bagay ngayon.
Sa totoo lang, hindi ko alam kung handa akong payagan siyang gumaling. Nagsusumikap ako, ngunit mukhang mabuti na ngayon, at least palagi siyang nasa tabi ko. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Jiang Wuyo, sa tabi mo. Hindi mo siya dinala dito, di ba? Naiintindihan ko. No wonder gusto mo lagi kang ma-promote sa mga oras na iyon, para makapagbakasyon ka o ano, para lang makita siya. Oo. Tumango si Tang Wulan, walang dapat itago, nandoon siya sa fire basin. Nabisita ko na siya minsan, at babalik ako kinabukasan. Biglang may naalala si Jiang Wuyo, nga pala, narinig kong sinabi ni Yuzo, ikaw, Major General ka. Nang itanong niya ang pangungusap na ito, tiningnan niya ang mga epaulette ni Tang Wulan, ngunit wala siyang nakita. Tumango si Tang Wulan, oo. Sir, makinig sa sigaw. Biglang naramdaman ni Jiang Wuyo na natuyo ang kanyang bibig. Ilang buwan na lang. Noong una kong makita ang aking sarili, ang taong ito ay isang sarhento pa rin, ngunit ngayon, siya ay nahulog. Ikaw, masyado ka bang mabilis? Ano ang ginawa mo para mabilis kang umunlad? Sinabi ni Tang Wulan, hindi ba sinabi sa iyo ni Yuzo? Natalo ko ang Blood 9. Ako na ngayon ang Blood 9 nanograms Blood God Camp. Ang mga Blood Gods ay mga general lahat. Kaya ako. Ikaw, natalo mo si Zujio. Tumitig si Jiang Wuyo, kapatid mo, tapos lalaban ka pa sa akin. May lakas ka na para talunin si Zujio. May pagkatao ka ba? Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, hindi mo ba dapat purihin ang aking lakas? Nasaan ang circuit ng iyong utak? Buntong hininga, naalala kong binugbog mo ako. Galit na tumingin si Jiang Wuyo. Gumalaw ang mga mata ni Tang Wulan, at biglang lumitaw ang isang magiliw na ngiti sa kanyang mukha, sa tingin mo ba ito ay mabuti? Nagkamali talaga ako nang matalo kita noong araw na iyon. Bibigyan kita ng pagkakataong maghiganti. Pumunta tayo sa Star Battle. Net, basta magbabayad ka, at hahayaan kitang matalo ako ng basta-basta, nang walang pag-iwas, pagtatanggol, o laban. Enjoy ang beat. Tumingin si Jiang Wuyo kay Tang Wulan na may pagdududa, talaga. Napakagaling mo. Ang federal na pera ay talagang wala sa kanya. Walang silbi ang pera sa Blood God Legion, at napakaganda ng kanilang paggamot. May nakapirming mataas na kita kada buwan. Bumantong hininga si Tang Wulan, at sinabing may masamang tingin, hindi ko talaga akalain na matatalo mo ako. Hindi ka maglalakas loob na matalo ako. Katulad mo, hindi ko alam kung paano ka naging tolda ng santukan. Ang pangkat ng dugong bakal ay ang paraan ng iyong dugong bakal. Ha! Babalik ako at tanungin si Kuya Mashan. Damn! Hindi ba para mag-udyok ng Discord? Sinong nagsabing hindi ako maglalakas loob? Ngayon ay tatamaan ko ang iyong agresibong panloloko. Pero linawin muna natin, huwag lumaban, huwag iiwas, huwag ipagtanggol, di ba? Oo. Palagi kong sinasabi ang sinasabi ko. Kung hindi tayo naniniwala, maaari tayong pumirma ng kontrata para hilingin sa Legion na maging patas. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Nang makitang may mga maloloko na naman, nakaramdam siya ng ginhawa sa kanyang puso. Well, I don't need to be fair, just write me a note. If you break the rules, you are treachery. Mabangis na sabi ni Jiang Wuyo. Pinunasan ni Tang Wulan ang kanyang panulat at binigyan siya ng note. Si Jiang Wuyo ay tumingin at tumingin muli, tiningnang mabuti, at walang problema. Saka lang napirmahan. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang stack ng federal coins mula sa kanyang mga braso at tinapik ito sa harap ni Tang Wulan, 30 minuto muna, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung bakit sobrang pula ng mga bulaklak. Ang binugbog ni Tang Wulan noong araw na iyon ay tinawag na miserable. Parati na siyang nagpipigil ng hininga. Nang marinig niya na natalo pa ni Tang Wulan ang siyam na dugo, alam din niya na wala siyang pagkakataon. Saan siya makakahanap ng ganoong kagandang bagay sa harap niya? Bagamat hindi niya namamalayan kung ano ang mayroon si Tang Wulan, gamaan ang pakiramdam niya nang isipin niya na ang taong ito ay tagahanga ng pera. Inalis ni Tang Wulan ang federal na pera at itinaas ang kanyang kilay kay Jiang Wuyo, hayaan ang bagyo na mas lumakas. Sa halip na piliin ang Star Battle. Net, ito ay nasa entablado kung saan ang militar ay nagsasagawa ng aktwal na mga pagsasanay sa labanan. Nagsimula si Tang Wulan ng parang bagyong pag-atake mula kay Jiang Wuyo. Boom! Matapos hampasin ni Jiang Wuyo si Tang Wulan sa hangin, sa wakas ay naniwala siya na hindi lumaban ang taong ito. Kahit ang kaliskis ay hindi inilabas. Sinampal niya ito na lumilipad ng 12-12 ng metro, at saka bumagsak sa lupa. Gamulong si Tang Wulan sa lupa at tumayo, pinunasan ang hindi umiiral na alikabok sa kanya, at muling itinaas ni Jiang Wuyo ang kanyang kilay, hindi ka pa ba kumain? Walang pakiramdam. Walang imak ang mukha ni Jiang Wuyo, alam niyang magaling makipaglaban ang lalaking ito, pero ngayon lang, kahit ang buong bakal ay ipuputok niya sa discus. Pero sinabi pa nitong lalaking ito na wala siyang nararamdaman. Pinilit mo ako. Bilasan mo, bumili ka lang ng 30 minuto. Mahigpit ang oras at apurahan ang gawain. Boom, boom, boom. Sampal, sampal, sampal. Ang katawan ni Tang Wulan ay paulit-ulit na binomba, at paulit-ulit siyang itinapon sa lupa, at pagkatapos ay muli siyang bumangon mula sa lupa na parang walang nangyari.
Sa simula, binugbog lang siya ni Jiang Wuyo gamit ang mga kamay, sa pagsusuot ng battle armor, sa paggamit ng mga sandata, sa pagsasama-sama ng mga espiritong kakayahan. Patuloy na dagdagan ang intensity ng suntok sa kanya. Gayunpaman, muli pa rin siyang bumangon. Maliban sa hitsura ng isang itim na ilong at isang namamagang mukha, ito ay okay sa lahat. Matapos sabog muli ni Jiang Wuyo si Tang Wulan gamit ang isang higanting martilyo, hindi na siya nagpatuloy sa pag-atake. Okay lang talaga ang anak mo. Wala kang internal injuries, di ba? Tumingin si Jiang Wuyo kay Tang Wulan nang may kainahinalang, ayaw mo ng pera o buhay. Mahinang sinabi ni Tang Wulan, masyado kang nag-iisip. Nanunood. Gaya ng sinabi niya, biglang lumitaw ang isang layer ng gintong pulang ilaw sa kanyang katawan, pagkatapos ay nawala ang namamagang ilong at mukha, at bumalik ang lahat sa normal. Parang walang nangyari. Ito, tao ka ba? Hindi nakaimik si Jiang Wuyo. Please call me God. Please give me your best vent. You have 1 minute to renew your money. Don't forget. Hindi ako naniniwala sa akin, ang pera ay maaayos sa iyo sa huli. Wow! Nagpatuloy si Wuyo sa Juhammer River. Masakit ba si Tang Wulan? Sa ilalim ng buong pag-atake ng isang Power Soul Emperor, magiging peke ito kung hindi ito nasaktan. Ngunit ang sakit ay nagdulot sa kanya ng higit na kasiyahan. Matapos malaman ni Tang Wulan na hindi niya makontrol ang sarili niyang kapangyarihan, nagpadala siya ng komunikasyong ginagabayan ng kaluluwa kay Muya at tinanong kung paano kokontrolin ang kanyang sarili. Bilang sect master ng ontology, si Muya ang higit na nakakaalam tungkol sa paraan ng pagtitimpi sa kanyang katawan. Kaya, binigyan siya ng ideya ni Makino. Sa kanyang sitwasyon, ang kanyang sariling cultivation level ay masyadong mabilis na umunlad, kaya ang kanyang kapangyarihan sa pagkontrol ay hindi makasabay sa kanyang katawan. Kailangan lang ng isang tiyak na halaga ng koordinasyon upang bumalik sa normal. Sa proseso ng koordinasyon na ito, ang pinakamahusay na paraan ay upang higit pang pasiglahin ang sariling potensyal at pisilin ang lahat ng mga kakayahan na napabuti sa oras na ito. Napakasimple din ng paraan, tulad ng pagpe-forging ng metal, kailangan ding pekain ang katawan ng tao. Ang pamamaraan ng paglilinang ng sekta ng ontolohiya ay ang patuloy na pagpapanday ng katawan, na ginagawang pinakamalakas na sandata ang katawan. Sa makatuwid, sinabi ni Makino kay Tang Wulan na batay sa kanyang pisikal na kondisyon, maghanap ng isang taong may katulad na antas ng paglilinang upang talunin siya ng buong lakas at hampasin ang katawan ng pantay-pantay, at sa gayon ay pasiglahin ang likas na pagtugon ng katawan, na mas mapipiga ang potensyal, at sa parehong oras hayaan ang katawan at ang bloodline. Ang mga puwersa ay mas mahusay na isinama. Ang bawat suntok ay isang proseso ng pagsasanib sa pagitan ng katawan at dugo. Kasabay nito, ang puwersa ng reaksyon ng mga kalamnan sa panahon ng suntok at ang mga pagbabago sa kanyang sariling dugo ay magpapalakas sa kanyang kontrol sa kanyang katawan. Kahit na hindi siya puntahan ni Jiang Wuyo ngayon, hahanapin niya si Jiang Wuyo. Medyo masyadong malakas ang opens iba na kapangyarihan ni Ma Shan, at hindi niya ito matiis nang hindi ipinagtatanggol si Tang Wulan. Kaya tama lang ang atake ni Jiang Wuyo. Ginawa ni Tang Wulan ang kanyang sarili bilang isang sandbag ng tao, ngunit nakakuha din siya ng malaking benepisyo mula dito. Matapos bugbugin ng kalahating oras, halatang naramdaman niyang tumaas ang kakayahan ng kanyang katawan na mag-react, at naging mas malapit ito sa surge of power. Sa proseso ng pagpalo, ang paggamit ng kapangyarihan ng chi at dugo ay makabuluhang pinahusay, at nagkaroon siya ng napakalinaw na kahulugan ng mga banayad na pagbabago sa kanyang sariling mga kalamnan, mga pagbabago sa mga buto, at mga meridian. Kaya naman, masaya siyang hinayaan si Jiang Wuyo na patuloy na talunin siya. Masaya si Jiang Wuyo ngayon, at lahat ng kanyang pagtatampo ay naibsan sa matabang palo na ito. Pero mas lalo din siyang nabigla. Hindi niya maisip kung paano umabot sa ganoong antas ang lakas ng katawan ng tao. Si Tang Wulan ay parang ipis lang, hindi ito matatalo. Kahit na ang isang katawan na gawa sa pinakamahusay na bihirang metal ay gumuho noong nakalipas na panahon sa ilalim ng pag-atake ng antas na ito. Pero naging maayos naman siya. Masakit paluan, at mapapagod ang mananalo. Nang matalo ni Jiang Wuyo si Tang Wulan sa loob ng 2 oras, naubos ang lakas ng kanyang kaluluwa, at pinagpapawisan siya. Wala na, tingnan mo. Astig si kuya. Napabuntong hininga si Jiang Wuyo. Buhay at maayos pa si Tang Wulan. Bumantong hininga siya, at sinabing, Mayo. Manong, hindi mo masasabing hindi, maaari mo lamang sabihin na hindi. Paano ito gagawin kung hindi ito magtatagal? Ikaw. Pagod na si Jiang Wuyo, kung hindi, gusto niya talagang bigyan siya ng martilyo sa maliit na puting mukha na iyon, bakit ba ito napupuot? Bumalik ka bukas. Isinuot ni Shiren ang kanyang damit, ngunit nauna siyang umalis. Sa mga oras na ito, nakakapresko at tumutulo lang ang pakiramdam niya, para siyang masarap na masahe. Kahit na masakit ang buong katawan sa lahat ng dako, halatang nararamdaman niya na ang core ng dragon ay mas malapit na isinama sa katawan sa ilalim ng sarili niyang pagpisil. Ngayon ay kailangan na lang niyang bumalik sa pagmumuni-muni, ayusin ang kanyang katawan, pakiramdam ang mga pagbabago sa kanyang katawan, at maaari niyang kontrolin ang kanyang sarili ng husto. Kinabukasan, pinasimulan ni Tang Wulan ang unang laro ng huling yugto, isang mecha battle.
Sa ilalim ng pagsasanay ni Ling Wuyo, ang kasalukuyang antas ng kontrol ng mecha ni Tang Wulan ay halos iba mula noong siya ay unang dumating, ang mga mecha ay halos pareho, at higit sa lahat, ang kontrol at ang kombinasyon ng kanyang sariling martial spirit at mga mecha. Sa proseso ng pagturo ni Ling Wuyo, nagawa na ni Tang Wulan na may turo man lang ang mecha na parang isang braso. Kasabay nito, mas mahusay nitong may sama ang mecha sa sarili nito. Napakahusay din ang epekto ng Devouring Heaven and Earth Spirit ability na hatid sa kanya ng ika-6 na espiritong kakayahan. Ang isang lumalamon na langit at lupa ay maaaring pansamantalang taasan ang kanyang antas ng pagtatanim ng 3 beses. Kung hindi lang, paano niya natalo ang Blood 9? Ang mga ito ay maaaring isama sa mecha combat. Pagpasok muli sa karaniwang mecha, pinili pa rin niya ang sibat bilang kanyang sandata. Matapos kontrolin ni Tang Wulan ang mecha, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso, ito ay masyadong namamaga. Ang mga karaniwang mecha ay malaki ang sukat, maaaring magdala ng mas maraming enerhiya, at ang kanilang timbang sa katawan ay ginagawang mas mapanira. Ngunit ito ay para sa mga ordinaryong dibisyon ng mecha. At para sa isang Soul Master ng level ni Tang Wulan, ano ang bigat ng mecha? Redundancy. Hindi nakakagulat na ang karaniwang pulang mecha ay 6 na metro lamang ang taas, at ang ilan ay wala pa. Ito ay dahil mas malaki ang mecha, mas malala ang flexibility. Ang layunin na itinakda ni Tang Wulan para sa kanyang sarili ay ang bumuo ng isang black level na mecha na may taas na hindi hihigit sa 6 na metro, hanggat maaari siyang makasama habang nakasuot ng battle armor. Para sa kanya, ang mas mahalagang papel ng mecha ay ang pagtaas at ang buhay ng baterya, at ang iba ay hindi gaanong mahalaga. Ang kanyang kapangyarihan ay umabot na ngayon sa isang lubhang nakakatakot na antas, kaya't ang kanyang mecha ay dapat na makayanin ang kanyang sariling kapangyarihan. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sinimulan na ni Tang Wulan na gawing perpekto ang disenyo ng mecha. Sa kanila, maraming tulong mula kay Ling Wuyo. Bilang Ace Mecha Division, mas mataas pa rin ang posisyon ni Ling Wuyo sa Legion kaysa kay Jiang Wuyo. Ngayon, sila ni Ling Wuyo ay lalahok sa knockout. Ayon sa mga patakaran, ang mga manlalaro sa parehong lugar ng kompetisyon ay hindi matutugunan sa knockout stage. Ginalaw ang kanyang mecha, iwinagayway ang kanyang sibat, tumingin si Tang Wulan sa kanyang kalaban. Nagkataon lang na siya ay nasa Soul Master War, at ang kanyang bilang ay 33, at sa Mecha War, ang kanyang bilang ay 66. Napaka-memorable nilang lahat. Ang kalaban ay isang mech ng santukan, ngunit ang sandata ay kakaiba. Ito ay hindi isang nakakasakit na uri, ngunit isang kalasag, na mukhang napakakapal. Karaniwan para sa mga mecha na gumamit ng mga kalasag para sa laban ng santukan, ngunit sila ang namamahala sa depensa sa harap ng grupo sa panahon ng mga operasyon ng grupo. Sa oras na ito ay isang laro. Hindi makawala ng paggamit ng mga kalasag bilang sandata sa panahon ng laro. Nangangahulugan ito na isuko ang karamihan sa mga nakakasakit na kakayahan. Ngunit hindi minamaliit ni Tang Wulan ang kanyang kalaban dahil gumamit ng kalasag ang kalaban. Tiyak na hindi siya isang pangkaraniwang tao kung makapasok siya sa huling yugto. Kung gumagamit pa siya ng kalasag, ito ay nagpapatunay na ang kanyang kalaban ay lubos na kumpiyansa sa kanyang kalasag. Minsang itinuro ni Ling Wuyo kay Tang Wulan na hindi siya natatakot sa kalaban na gumagamit ng mga kumbensyonal na armas kapag nakaharap sa mecha, at kapag ang kalaban ay gumamit ng hindi kinaugalian na mga armas, kailangan niyang bigyang pansin. Sa kanila, ang santukan mecha ang may pinakamaraming variable sa bagay na ito. Sa makatuwid, matapos makita na ang sandata ng kalaban ay isang kalasag, si Tang Wulan ay hindi lamang nag-alala, ngunit naging mas maingat. Hindi pa rin niya ganap na makontrol ang kanyang katawan, ngunit ito ay mas mahusay sa mga tuntunin ng kontrol ng mecha. Pagkatapos ng lahat, nangangailangan lamang ito ng output ng kapangyarihan ng espiritu at kontrol ng kamay. Pagsisimula ng laro. Kasabay ng pag-anunsyo ng electronic sound, ang unang knockout match ng Mech Battle Final Stage ng Tang Wulan ay inihayag din ng opisyal na pagsisimula. Hindi nagdalawang isip ang kalaban na parang sumugod sa kanyang direksyon, hawak ang kalasag sa kanyang kamay, nang hindi nakaharang, nakabitin lang sa kanyang tagiliran, nagmamadaling sumugod sa kanyang direksyon. Panay ang takbo, ngunit walang pagbabago. Gumalaw din si Tang Wulan. Ang mecha ay dapat magmadali upang gumamit ng higit na lakas, kontrolin ang kanyang mecha upang mabilis na kumilos, at sumugod patungo sa kalaban. Mabilis na lumiit ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig. Noong huling 50 metro na lang ang pagitan nila, unang sumalakay ang mech ng kalaban na may numerong 161. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kanang kamay, ang buckler sa kanyang kamay ay lumipad palabas, at ang kalasag ay diretsyong pumutok patungo kay Tang Wulan habang umiikot ng napakabilis, na sa katunayan ay malakas at ligaw. Ang kakayahang paikutin ng kalasag sa mataas na bilis nang hindi binabago ang direksyon nito ay malinaw na nangangailangan ng mga kasanayan sa high-end. Ang kalasag na ito ay talagang hindi lamang para sa pagtatanggol. Hindi alam kung bakit, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang estilo ng pakikipaglaban ng taong ito ay maaaring medyo katulad ng kay Ling Wuyo. Hindi na siya ang Mecha Division na mahirap lang noon. Ang sibat sa kanyang kamay ay mabilis na tumalbog, ang dulo ng baril ay nakataas, at ang punto ay lubos na tumpak sa gitna ng kalasag.
Sinabi sa kanya ni Ling Wuyo na ang core ng lahat ng umiikot na armas ay nasa punto sa gitna ng pag-ikot. Hanggat nasira ang puntong iyon, magkakaroon ng problema ang lakas ng kalaban. Hindi na makontrol pa. Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay muling gumawa ng malaking pag-unlad, at ang kanyang kaalaman sa timing ay natural na mas malakas kaysa dati. Nang makitang bumangga ang dulo ng baril sa kalasag, bahagyang nanginig ang bilog na kalasag. Matapos tamaan ng dulo ng baril, lumutang ito na parang splash at lumipad sa ibabaw ng mecha ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, magkaharap ang magkabilang panig ng malapitan. Sa sandaling ito, may shield shot ang kalaban, at walang armas sa kanyang kamay. Dumiretso ang sibat ni Tang Wulan sa dibdib ng kalaban. Sa sandaling ito, ang bilis ng sibat ay tumaas ng husto, napunit ang hangin, at gumawa ng isang marahas na hiyaw, dala ang momentum ng impact ni Tang Wulan, ang intensyon ng sibat na kusang naglabas ng isang kalunos-lunos na lasa. Biglang huminto ang kalaban, nakapatong ang dalawang paa sa lupa, at bahagyang nakatagilid ang itaas na bahagi ng katawan. Sa kawalan ng armas, matalinong umiwas ang mga braso ng mecha habang hinahampas ang isang kamay sa gilid ng dulo ng baril at ang kabilang kamay. Ang paghawak sa baril ni Tang Wulan, kasabay nito, ang espiritu ni Tang Wulan ay biglang sumabog, sa likod. Magandang teknik. Sa isang iglap ay naunawaan niya ang paraan ng pakikipaglaban ng kalaban, sinusubukang kunin ang kanyang sibat na walang dala, at ang kalasag na lumipad ay nagawang lumipad pabalik na parang bumirang at umatake sa kanyang likod. Kapag ang kanyang sibat ay nahuli at nahaharap sa isang pag-atake mula sa likuran, dadalhin niya ito ng malakas o ibibigay ang kanyang sandata upang umiwas. Anuman ang paraan ng pagtugon, ang kalaban ay agad na manggangguna. Ngunit paano mabibigyan ni Tang Wulan ng ganoong pagkakataon ang kalaban? Matapos matuklasan ang mga taktika ng kalaban, nag-react siya sa isang iglap. Ang sibat na nakatusok sa kanyang kamay ay umatras na parang kidlat. Nawala sa isang iglap ang hindi mapigil ang trahedya na aura, ngunit ang hangarin ng baril ay nasa himpapawid pa rin na may tagpi. Anino ng baril? Ang hawakan ng baril ay umatras, nang hindi lumilingon sa lahat, ngunit tumpak na natagpuan ang kalasag sa likod nito, at nagkaroon ng malakas na putok. Binuksan ng mecha ni Tang Wulan ang mecha thrusters kasabay ng impact ng shield, at ang bilis ay lumakas sa isang iglap, halos agad na tumama sa mecha ng kalaban. Ang mga kamay ng kalaban ay dumaan lang sa anino ng baril at damapo sa bakanteng espasyo. Boom! Sa gitna ng dagandong, sabay na sumabog ang dalawang mecha. Nahati sa dalawa. Sa kamay ng No. 161, mayroong isa pang kalasag, na isa ring pabilog na kalasag. Ang pagkakaiba ay ang katawan ng kalasag na ito ay madilim na ginto, na may malabong mga pattern na parang pagong, at ang malakas na puwersa ng rebound ay nagpabalik kay Tang Wulan. Halatang higit pa sa kalaban. Sure enough, kalasag din ang martial soul niya. Nang makitang imposibleng makaiwas, ang ika-161 ay pinilit na lumabas sa kanyang martial soul. Ang bilog na kalasag na natumbok ng sibat ay sinamahan ng isang kislap ng liwanag sa madilim na gintong kalasag sa kamay ni No. Ang final ay ang final. Mula sa simula ng laban hanggang sa kasalukuyan, kaunting hininga na lang, ngunit isa na itong labanan ng talino at sunod-sunod na banggaan. Si Tang Wulan ang nangibabaw, ngunit nabigo rin siyang sugpuin ang kanyang kalaban. Ang hininga ng No. 161 ay halatang mas humigpit, at halatang sinimula na niyang bigyang pansin ang kalaban na nasa harapan niya, at si Tang Wulan ay lihim ding nakakasindak sa kanyang puso, puno ng pananabik. Ang ganitong uri ng kalaban ang higit na makapagpapaunlad sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa kanyang mga personal na laban, kilala siya sa pagiging wild at puno ng lakas. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi niya iginagalang ang pamamaraan. Sa kabaligtaran, ang sukdulang lakas ay makakagawa lamang ng pinakamakapangyarihang pagiging epektibo ng labanan sa paggamit ng mga banayad na kasanayan. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan, malapit na niyang mapagtanto ito sa mecha. Kung mas malakas ang kalaban, mas mapupukaw niya ang kanyang pagnanais na lumaban. Napakagaling ng nasa harapan niya. Nararamdaman niya na ang isang ito ay maaaring bahagyang mas mababa sa Lingwuyo sa mga tuntunin ng mga kasanayan, ngunit sa mga tuntunin ng paglilinang, hindi siya mas mababa sa Lingwuyo. Itinaas ang mahabang sibat at pinalitan ng hawak ng dalawang kamay ang sibat. Muling na-control ni Tang Wulan ang mecha at mabilis na tumakbo patungo sa kalaban. Ang harap na dulo ng mahabang sibat sa kanyang kamay, ang sibat na nagliliyab, kumikislap mula Chiyo hanggang Zangyo. Gawing unpredictable ang kabilang partido. Sa pares ng kalasag ng kalaban, mayroon ding isang madilim na gintong liwanag na nagbabadya. Hindi siya kumikibo sa pagkakataong ito. Nasa harap niya ang mecha-style shield, habang paalang ang kabilang side ng spirit shield, halatang gagamiting sandata. Ang sibat ay tumusok, at ang sibat na layunin ay agad na nagsanib. Sa isang iglap, ang mecha ni Tang Wulan ay naramdaman na para itong ganap na isinama sa sibat at naging isang malaking sibat, agad na dumaan sa espasyo, diretsyong tinusok sa dibdib ng kalaban. Ang liwanag ng baril ay kumikinang na may isang malakas na maliwanag na kulay, at ang hindi matitinag na momentum ay nagpakilos sa lahat ng madla. Desperado ka na ba? For more videos please like, share and subscribe.